Nagsisimula ang anime sa bida na si Kelvin na ikinukwento kung paano siya namatay dahil sa pagkakamali ng isang diyosa, dahil dito ay nabigyan siya ng pagkakataong magsimula ng panibagong buhay sa ibang mundo. Sabi ng binata na napili na niya ang mga abilidad na gusto niya at kapalit ng pagkawala ng lahat ng alaala niya, pagkatapos ng isang nakakasilaw na liwanag at dumating siya sa bagong mundo, sa una ay nalilito siya dahil hindi niya alam kung nasaan siya gawa ng pagkawala ng kanyang alaala. Pero biglang lumitaw ang isang lumulutang na screen sa harap niya, nang pindutin niya ang start button na isang diyosa ang nagpakita at ipinaliwanag sa kanya na siya ay muling isinilang sa bagong mundo, kasama ang lahat ng kaakibat nito. Ipinapaliwanag ng diyosa na ang mundong ito ay pinaghaharian ng espada at mahika, at taglay na niya ngayon ang mga kapangyarihang pinili niya at sumunod si Kelvin sa mga tagubilin ng diyosa at nakita niya ang kanyang stats at mga abilidad sa menu. Nang makita niyang tama ang mga pinili niyang kakayahan ay natuwa siya at nasabik na maranasan ang pakikipagsapalaran bilang isang summoner. Sinabi ng diyosa na kailangan muna niyang pumunta sa kalapit na lungsod para magparehistro sa Adventurers Guild. Kaya lumakad na siya papunta sa lungsod at dumaan sa kagubatan at habang naglalakad ay tinanong niya ang screen kung sasamahan ba siya nito sa kanyang paglalakbay. Sumagot ang screen na ang pangalan ay Malfina at sinabing oo at sasamahan siya dahil hiningi niya na maging alalay niya ito. Pagdating nila sa lungsod ng port ay isiniwalat ni Kelvin na nalaman niya ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay at isa palang Diyos ang may kagagawan nito. Bago siya muling isinilang ay humiling siya kay Malina ang diyosa ng reinkarnasyon, na manghimasok ngunit hindi na niya maalala ang itsura nito. Habang naglalakad sila sa lungsod ay ikinwento ni Malina ang tungkol sa kanyang buhay, nang makita ni Kelvin ang sarili niya sa refleksyon ng bintana at natuwa siya sa bago niyang anyo. Sabi ni Malina na isinuko niya ang lahat ng kanyang alaala kapalit ng mas maraming skill points, isang desisyong siya mismo ang gumawa. Sa sumunod na eksena matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Malina kabilang na ang pagkakaroon niya ng damdamin para rito noon, naging interesado si Kelvin at tinanong kung maaari ba niyang masummon si Malina, pero sagot nito ay hindi pa niya ito magagawa dahil kulang pa ang kanyang magical power. Sa wakas ay nakarating sila sa Adventurers Guild kung saan napansin ng bida ang dami ng tao na naghahanap ng trabaho. Nagparehistro siya at pinunan ang form ng mag-isa at ipinakita rin niyang may kakayahan siya sa wika at pagsusulat, ngunit bago siya makapagpatuloy pinigilan siya ni Malina at pinayuhang pag-isipang mabuti kung talagang gusto niyang magparehistro bilang summoner. Ipinaliwanag niya na sobrang bihira ang isang summoner na karaniwang isa lang ang mayroon kada bansa. Kung malaman ng mga awtoridad ang totoo tungkol sa kanya ay baka pag-interesan siya ng mga pinuno, dahil dito ay napagdesisyonan ni Kelvin na magparehistro na lang bilang isang Drain Mage. Tinanggap ng receptionist ang kanyang dokumento at binigyan siya ng F-rank membership card bilang bagong miyembro. Ipinaliwanag nito na ang rank ng adventurer ay depende sa antas kung saan ang F ang pinakamababa. Pwede lang siyang kumuha ng mga misyon na isang antas lang ang taas sa kasalukuyan niyang rank. Subalit kung pumapalpak siya sa misyon ay kailangan niyang magbayad ng multa, kaya kailangan muna niyang maging maingat hanggang makakompleto siya ng 10 misyon saka pa lang siya pwedeng mag-rank up. Dagdag pa niya na kapag umabot na sa rank C pataas ay kailangan na niyang pumasa sa mga pagsusulit para tumaas ang antas. Tinanong ni Kelvin kung anong mga F-rank na trabaho ang meron at sa pagtingin sa listahan, iminungkahi ni Malina na mag-hunt siya ng mga blue slime at paglabas nila ng guild, makikita na bumili siya ng isang wooden staff na may kaunting magical power na halos naubos na ang kanyang pera. Pagkatapos ay nagtungo siya sa lugar kung saan makikita ang mga slime at gumamit siya ng appraisal eye ability, para makakuha ng impormasyon tungkol sa mga target at habang naghahanda siyang gumawa ng Summoner's Pack, ipinaliwanag ni Malina na dapat tanggapin muna ng target ang kontrata. Pero kung hindi nagsasalita ang halimaw na kailangan muna itong mapahina sa labanan ng hindi pinapatay, para tanggapin nito ang kontrata ng pusa at nang malaman ito ay sumugod agad si Kelvin pero laking gulat niya, nang malaman na mas malalakas at mas mabilis pala ang mga halimaw kaysa sa inaakala niya. Gamit ang talino at bilis at nagawa ni Kelvin na mapahina ang isang slime at sinubukan na bumuo ng isang summoning pack at sa kanyang gulat, bigla niyang naramdaman na nanghihina ang katawan niya at ipinaliwanag ni Malina na ang pagsisimula ng pack ay kumukonsumo ng kalahati ng kanyang magic points, kahit hindi ito magtagumpay. Sa kabutihang palad ay makalipas ang ilang sandali ay matagumpay na nabuo ang pack at pinangalanan ni Kelvin ang kanyang bagong summon na Clotho,
Nang mabuo ang koneksyon sa unang summoned creature niya ay nagulat si Kelvin na nakakaramdam siya ng emosyon at napansin niyang masaya si Clotho. Nagpa siya si Kelvin na i-summon si Clotho sa unang pagkakataon para tumulong sa kanya sa trabaho. Natuwa si Clotho nang malamang kailangan niyang makipaglaban at pumatay ng ibang slime at para sa kanya, ito lang ang paraan para makapag-level up siya. Matapos ang kaunting paghahanap ay natunton nila ang natitirang mga slime at inilatag ni Kelvin ang plano kung paano nila ito sabay-sabay na talunin. Sumugod silang dalawa ng sabay at madaling natalo ang mga kalaban. Nagulat si Kelvin sa lakas ni Clotho at dito ipinahayag ni Melina na dahil sa pagiging S-rank summoner ni Kelvin, nakatanggap si Clotho ng dagdag na 100 points sa lahat ng stats nito kaya't siya'y sobrang lakas. Ngayon ay naintindihan na ni Kelvin kung bakit sobrang hinahangaan ang mga summoner, dagdag pa ni Melina siya lang ang nag-iisang S-rank summoner sa buong mundo at sa sumunod na eksena, makikita ang bida na naglalakad sa bayan habang dala ang gantimpala mula sa misyon. Habang naghahanap siya ng inirerekomendang tinutuluyan ay nakasalubong niya sa isang pasilyo ang isang slave trader na may kasamang elf girl. Napansin siya ni Kelvin dahil napakalungkot ng itsura ng dalaga at paglipat ng eksena. Nakarating ang bida sa spiritual song inn kung saan sinalubong siya ni Claire. Pagpasok niya sa kwarto ay nagreklamo siya na wala itong sariling banyo at sagot ni Melina. Tanging mayayaman lang ang may ganong klase ng pamumuhay at nangako si Kelvin na balang araw ay titira siya sa lugar na may maayos na shower, pagkatapos ay pumunta siya para kumain. Sa susunod na eksena ay sinabi ni Kelvin na dahil sa double experience skill niya, parehong nag-level up na sila ni Clotho at dahil dito ay pinili niyang matutunan ang camouflage ability, isang D-rank skill na balak niyang i-level up sa B-rank para makapamuhay ng tahimik. Makalipas nito ay nagtungo siya sa guild kung saan binati siya ni Andrew dahil nakaabot na siya sa E-rank. Nagtaka si Andrew kung bakit wala pa siyang grupo at alam ni Kelvin na hindi siya pwedeng sumali sa party dahil baka mabunyag na isa siyang summoner. Pero kahit ayaw niyang mapansin at dahil sa mabilis niyang pag-angat ng rango ay napapansin na siya ng ibang adventurer, napaisip pa si Andrew kung isa ba siyang court mage mula sa ibang bansa na nagkamali lang ng landas at nang tanungin siya tungkol dito, sagot ng bida na hindi siya pwedeng magsalita tungkol sa nakaraan niya at humiling na bigyan siya ng D-rank na trabaho. Doon na biglang sumingit si Cashel at nagmungkahing kung gusto ni Kelvin ng D-rank job, dapat labanan nito ang Black Ghost Knight at binati pa siya ni Cashel dahil naka-rank up na siya, sabay nagyabang na isa siyang veteranong adventurer. Pero hindi siya pinansin ni Kelvin at tinanong kung sino siya at ipinakilala ni Cashel ang sarili niya bilang isang D-rank adventurer at dahil dito, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid at narinig sa bulungan na si Cashel ay may lakas na pang B-rank at kilala sa pagtanggal ng mga baguhang adventurer. Pero hindi nagpaapekto si Cashel at niyaya si Kelvin na sumama sa grupo niya para tugisin ang Black Ghost Knight. Bigla namang sumingit si Andrew at binalaan si Kelvin na ang knight na iyon ay mas malakas pa sa iba kahit na D-rank lang ang antas nito kaya't sobrang delikado. Ngunit hindi nag-alala si Kelvin at tinanggihan ang alok ni Cashel at ginamit niya ang appraisal eye niya para tingnan ang stats ni Cashel, at doon niya natuklasan na may titulong assassin ito na nagulat siya at nang makitang hindi umatras si Cashel ay nagpasya siyang harapin ito. Hinamon niya si Cashel kung sino sa kanila ang unang makakatalo sa night at idinagdag pa ni Kelvin na mag-isa lang siyang lalaban. Tinanggap ni Cashel ang hamon at umalis at masaya ang ating bida dahil nakuha niya ang gusto niya, at inamin niyang interesado rin siya sa grupo ni Cashel. Samantala ay lumapit si Cashel sa isa sa mga kasamahan niya at nagtanong tungkol sa bagong dumating. Ang kasamahan niyang may C-rank appraisal eye ay nagsabi na napakalakas ng binatang iyon at sa sobrang lakas ay hindi niya ito kayang i-analyze. Biglang sumingit si Raj at humiling kay Cashel na siya na lang ang lumaban sa bagong adventurer para bugbugin ito tulad ng ginawa niya sa huli, pero tumanggi si Cashel at sa halip ay sinabi niya sa kanila ang hamon na iniharap ni Kelvin na ikinatuwa naman nina Jim at Raj. Sa susunod na eksena ay makikita ang grupo ni Cashel na nasa kastilyo ng masasamang espiritu. Laking gulat nila nang makita nilang patay na ang lahat ng halimaw sa loob at biglang lumitaw si Kelvin, at inakala ng grupo na natuklasan na nila ang mga kakayahan niya. Itinuro ni Kelvin ang isang pintuan kung saan malamang naroon ang knight. Nagtawanan ang grupo ni Cashel at iniisip na itinuturo lang iyon ni Kelvin dahil alam nitong hindi niya kayang labanan ang knight mag-isa. Ngunit isiniwalat ni Kelvin na alam niya ang plano nila at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang labanan sila ngayon.
Kinabahan si Jim nang napagtanto nilang nabisto na sila kaya't tinanong niya si Kelvin kung isa ba itong bounty hunter. Nagulat si Kelvin sa nalaman na sila pala ay mga wanted criminals at pabiro na binati sila ng good luck sa pagharap sa kanya. Inaasar ni Kelvin si Raj hanggang sa hindi na ito makapagpigil at umatake. Ngunit nahulog ito sa bitag ni Kelvin at nagulat sina Cashel at Jim nang makita nila na mas malakas si Kelvin kaysa sa inaakala nila. Lalo na nang gumamit ito ng isang skill na kahit si Jim na may appraisal ay hindi makilala. Dahil sa takot ay nagpa siya si Jim na tumakas at hinala niyang may itinatago si Kelvin na mas mapanganib pa, ngunit si Cashel ay determinado pa ring patunayan ang sarili at nanatili para lumaban, samantala ay ipinadala ni Kelvin si Clotho na ngayon ay naging isang glutton slime para habulin si Jim. Nang makita ni Jim si Clotho ay natakot siya at habang tumakas siya, naalala ni Kelvin kung gaano siya nagulat ilang araw ang nakaraan nang mag-evolve si Clotho at maging halos isang alamat na nilalang nakahawig ng isang Demon King. Sa labanan ay madali namang tinalo ni Clotho ang kanyang target, na siyang ikinagalit ni Raj at nakalaya si Raj mula sa bitag ni Kelvin at umatake kay Clotho kaso ganoon na lamang ang pagkatalo niya sa slime. Sunod ay lumapit si Cashel sa bida para umatake pero mabilis na natalo ni Kelvin si Cashel at binigyan pa siya ng malalang pinsala nang hindi man lang pinapawisan. Napagtanto ni Kelvin na ang grupo ni Cashel ay hindi pala halimaw ang hinahanap kundi kapwa adventurer para lang makapag-level up agad. Pinagsabihan niya sila at sinabing dadalhin niya sila sa guild. Matapos iyon ay nagtungo si Kelvin para talunin ang Black Ghost Knight na ang pangalan ay Gerard. Nasabik siya sa ideyang mapasama si Gerard sa kanyang team kaya't sa halip na umatake at ipinakilala niya ang sarili at inalok ito ng summoning pack, tinanggap siya ni Gerard ng magiliw dahil pinili nitong makipag-usap sa halip na makipaglaban at ikinwento niya ang tungkol sa kanyang nakaraan. Matagal silang nag-usap at ipinaalala ni Kelvin na gusto niyang makipagpak, sang-ayon si Gerard at sinabing okay lang sa kanya na muling magsilbi sa panibagong hari, pero bago iyon ay gusto niyang makita muna ang kakayahan ni Kelvin. Habang naglalaban sila ay pareho silang nagulat sa lakas ng isa't isa at dahil sa matinding presyon ng pag-atake ni Kelvin, biglang bumalik sa alaala ni Gerard ang nakaraan nang bumagsak ang bansa ng Alcarl matapos ang pananakop ng mga elf, natalo agad ang kanilang bayan sa loob lang ng ilang araw. Dahil dito ay kinailangan niyang lumikas at alagaan ang anak niyang si Connie at sa kasalukuyan, nagkaroon ng panibagong lakas si Gerard habang naaalala ang kanyang paghihiganti at nagulat si Kelvin sa biglang lakas ng kalaban, kaya nagdesisyon silang magkasama ni Clotho na gamitin ang halos lahat ng lakas nila upang umatake ng direkta. Kinabukasan ay nagtungo si Kelvin sa guild para kunin ang kanyang gantimpala, doon ay pinasalamatan siya ng lahat dahil naharap niya si Gerard at ang grupo ni Cashel na ngayon ay nakakulong na at habang nagdiriwang ang mga tao sa guild, lumapit si Anjo kay Kelvin at sinabi na bibigyan siya ng isang espesyal na promosyon. Ipinabatid din niya na personal siyang pasasalamatan ng Guildmaster dahil sa mahirap na misyon na nagawa niya, sa pagpunta ng bida para harapin ang Guildmaster na nalaman natin na tinanggap na ni Gerard ang pack kay Kelvin. Pagkatapos ay nakilala ng ating bida ang Guildmaster na si Leo na gustong magtanong sa kanya at may hinala siya na ito'y mula sa ibang mundo. Ngunit gamit ang kanyang matalas na mata ay inanalyze ni Kelvin si Leo at natuklasang sobrang lakas pala nito, dahil dito ay nag-alala si Kelvin na baka nalaman na talaga ni Leo na isa siyang summoner. Habang nagkakape sila at naisip ni Kelvin na sana naging mas maingat siya pero pinayuhan siya ni Gerard na manatiling matatag at samantalahin ang pagkakataong magkaroon ng kaibigang mapagkakatiwalaan sa kanyang lihim. Nagpa siya si Kelvin na sundin ang payo at pinuri si Leo sabay tanong kung bakit hindi nito pinigilan ang grupo ni Cashel noon pa. Humingi ng paumanhin si Leo at ipinaliwanag na si Cashel ay isang maharlika mula sa bansang militar ng Frixen, kaya hindi siya pwedeng kumilos agad ng walang ebidensya. Ngunit inamin din niya na muntik nang gumawa ng masama si Cashel laban sa kanya at nagpapasalamat siyang hindi na niya kailangang makialam, matapos marinig ito at hiningi ni Kelvin na dumiretso na sa punto at sinabi ng Guildmaster na hindi siya kaaway, kundi gusto siyang maging kaibigan. Idinagdag pa niya na nakilala na rin niya noon ang ilang tao na galing sa ibang mundo at nagulat si Kelvin na may iba pa palang kagaya niya. Ayon kay Leo, ilan sa kanila ay ang mga bayani ng banal na imperyo ng Dora-Miz, na nagpapaalala kay Malina na siya ang nag-reincarnate sa kanila. Ipinagpatuloy ng Master ang kanyang kwento at sinabi na ang priestess ng Dora-Miz ay nagpahayag ng hula na paparating na ang Demon King,
kaya sa tingin niya kaya't naging marahas ang mga halimaw sa lahat ng kontinente, gusto niyang maghanda at labanan ang mga ito kung sakaling bumalik ang Demon King. Tinanong ni Kelvin kung gusto ba ng Master na siya ang paprotekta sa lahat at hindi lang ang mga bayani. Tumatango si Leo at sinabing totoo iyon dahil kakaunti lang ang may kakayahang tumanggap ng mga job na B-rank pataas, bilang kapalit ay inaalok niya si Kelvin ng mas mataas na bayad at posibilidad ng pagtaas ng ranggo para siya mismo ang makapili ng mga misyon. Nagulat si Kelvin sa dami ng benepisyong inaalok sa kanya at dito na isiniwalat ni Leo ang kanyang totoong intensyon, nagbitiw siya ng bahagyang banta na ibibigay niya kay Kelvin ang buong kalayaan basta't tanggapin lang nito ang alok, para hindi na siya mapilitan pang makisangkot sa mga maharlika. Dahil sa kakayahan ni Kelvin ay nangangako si Leo na tutulungan siyang umabot sa tuktok bago pa man siya hatakin ng ibang grupo. Pagkarinig nito ay tinanggap na ni Kelvin ang alok ni Leo na makipagtulungan at pagbalik sa inn, binati siya ni Claire dahil na-promote siya sa B-rank. Bilang selebrasyon ay sinabi nitong magdadagdag siya ng extra na ulam sa hapunan at natuwa naman si Kelvin. Habang kumakain siya sa kanyang kwarto ay hiningi ni Kelvin kay Malina na ikwento sa kanya ang tungkol sa mga bayani na ni-reincarnate niya. Ikinwento ni Malina na matapos siyang gabayan ng priestess ay pinili niya ang mga taong may angkop na kakayahan at muling isinilang sila sa mundong ito. Malamang ay nasa mataas na level na raw ang mga ito ngayon at pagkatapos, sinabi niya kay Kelvin na huwag na lang makialam dahil wala naman daw kinalaman sa kanya ang Demon King at pagod na siya sa pakikialam sa mga bayani. Pero si Kelvin na naalala ang laban nila ni Gerard ay nasabik sa ideya ng mga bayani at Demon King. Hiningi niya kay Clotho ang gantimpalang itinago nito at lumabas siya para mamili at habang naglalakad, isiniwalat niya na plano niyang bumili ng isang alipin bagay na ikinagulat ng kanyang mga summon. Ipinaliwanag niya kay Gerard na nang makita niya ang slave trader na alala niya ang sinabi ni Malfina na makakatulong ang isang slave para palakasin ang grupo niya. Naisip din niyang kung gusto niyang makakalaban ng mas malalakas pa kaysa kay Gerard na kailangan niyang makakuha ng dagdag na lakas, alam din niyang ang mga alipin ay hindi pwedeng gumamit ng skill points kung walang pahintulot ng amo, kaya kailangan niya ng isang tao na hindi pa nagagamit ang skill points na isang walang dating amo. Sa wakas ay nakarating siya sa slave trader at nalaman niyang ang half-elf na babae ay may sumpa na sinusunog ang sinumang humahawak sa kanya. Gamit ang kanyang matalas na mata ay inuusisa ni Kelvin ang nangyayari at napagtanto na buo pa ang skill points ng dalaga. Kaya tinanong niya si Malina kung ano ang kailangang gawin para wasakin ang sumpa. Pagkatapos matutunan ang kailangan ay naghanap siya ng taong makakatulong at pagbalik niya, tinanong niya ang slave trader kung pwede niyang bilhin ang half-elf na ikinagulat ng negosyante dahil maaari siyang mapahamak. Ngunit nagpilit si Kelvin at nagtagumpay sa pagbili sa half-elf girl at pagkalabas ng hola. Namangha ito sa mundo sa paligid at taos pusong nagpasalamat kay Kelvin at ipinakilala niya ang sarili bilang si Ale. Sinabi niyang matagal na siyang alipin mula pa nang ipanganak siya at ibinente dahil sa sumpa niya. Lumapit si Kelvin at ginagamot ang kanyang sumpa dahilan para mapaluha sa tuwa si Ale dahil hindi na siya makakasakit ng iba. Ibinunyag ni Kelvin na ginamit niya ang natitira niyang skill points para matutunan ang rank 8 blessing skill upang pagalingin si Ale. Kinagabihan ay bumalik si Kelvin sa inn at hiningi kay Claire na kuhanan ng damit si Ale pagkatapos ng hapunan. Medyo inis si Claire pero agad siyang pumayag at sinabing hahanapan niya ng damit ang ganoong kagandang babae dahil hindi ito karapat-dapat na magsuot ng basahan. Kinuha ni Claire si Ale para paliguan at ihanda siyang maayos bago iharap kay Kelvin. Nang makita ni Kelvin si Ale ay napamangha siya sa taglay nitong ganda na siyang ikinailang ni Ale nang marinig ang kanyang reaksyon. Nang gabing iyon ay sabay silang naghapunan at ipinakilala ng bida si Ale sa kanyang mga summons. Hiningi niya sa dalaga na itago ito bilang lihim. Ipinakita rin niya kay Ale ang sarili niyang mga kakayahan at pinapili siya ng ilan para matuto itong gumawa ng sariling desisyon. Bagamat mukhang maayos ang lahat at nagkaroon ng problema si Kelvin dahil sa wala ng ekstrang kama, kaya't napilitan siyang matulog sa tabi ni Ale. Lumipat ang kwento sa madilim na purple na gubat na isang buwan matapos sumama si Ale kay Kelvin. Ayon kay Kelvin sa loob ng panahong iyon ay patuloy silang nagtrabaho at nag-level up. Ginamit ni Ale ang kanyang mga points para matutunan ang clairvoyance at pagtatahi, kaya nagawa niyang lumikha ng sarili niyang combat outfit. Habang pinapakita si Ale na gumagamit ng makapangyarihang bow attack, ipinaliwanag ng bida na nakuha niya ang isang napakalakas na teknik at pagbalik sa guild para kunin ang kanilang gantimpala.
Sinabi ni Andrew kay Kelvin na kapag nakumpleto pa niya ang isang trabaho ay pwede na siyang kumuha ng pagsusulit para maging rank A. Tuwang-tuwa si Ale sa narinig at binati siya ni Kelvin dahil umabot na siya sa rank C at hinikayat siyang magpatuloy hanggang rank B. Napatawa rin si Kelvin nang maalala niya kung paano binaril ni Ale sa ulo ang examiner noong huli nitong pagsusulit. Maya-maya ay inimbitahan ni Andrew si Ale na pumunta sa isang bagong bukas na tindahan ng candy. Pumayag si Ale at niyaya rin si Kelvin na sumama at paglipat ng eksena ay makikitang nagrereklamo si Kelvin dahil parang napapayag siyang lumabas na parang date. Naalala niyang umalis si Melina kaninang umaga sa dahilan na kailangan niyang gumanap bilang Oracle. Dumating si Ango sa lugar kung saan naghihintay si Kelvin at nagdesisyon silang maghintay na lang kay Ale. Pagdating ni Ale ay kapwa sila nabighani sa taglay niyang ganda. Lumabas silang tatlo para kumain ng merienda pero nagsimulang kumilos si Ale na parang isang alalay, dahilan upang makaramdam ng pag-alinlangan si Kelvin at maingat niyang sinabihan si Ale na huwag na itong gawin, pero nang makita ni Ango si Ale na sinusubukan na subuan si Kelvin ay ginaya rin niya ito dahilan para maasiwa si Kelvin. Dahil sa kakaibang kilos nila ay napansin sila ng mga tao sa paligid at nagsimulang magbulungan na tila nasa isang love triangle ang tatlo. Dahil sa gulo nagpasya si Kelvin na dalhin na lang ang pagkain pabalik sa inn, pero lalo itong ikinagulat ng mga tao sa paligid. Bigla na lang may isang maharlika ang lumapit at sinabing hindi dapat ganoon ang asal ni Kelvin sa publiko, sabay sinira ang mesa nila at doon ay nagulat si Kelvin at tinanong kung bakit niya ginawa iyon at sinabihan siya ng mga gwardya, na nagsisilbi sa isang lalaking nagngangalang Tabor na lumuhad siya sa harap ng amo nila. Naimpluwensyahan ng kanyang mga tauhan at sinimulang binabastos ni Tabor si Ale at hiniling na sumuko sila at kung gagawin nila ito patatawarin daw niya sila sa kanilang kasalanan, ngunit ginamit ng bida ang kanyang kapangyarihan at madaling tinalo ang mga bantay ni Tabor dahilan upang manginig ito sa takot. Tinanong ni Kelvin kung bakit siya nasa park at nang tumanggi si Tabor na sumagot ay pinataas ni Kelvin ang pressure, dahil sa matinding presyon ay napilitan si Tabor na magsabi ng totoo at nandoon siya para kausapin si Leo matapos marinig ang tungkol sa isang napakalakas na adventurer sa park. Nagulat si Kelvin at sinabing kung prinsipe siya at napakahina ng kanyang mga bantay at ipinaliwanag ni Tabor na sa Trixen, ang mga may talento lang ang may karapatang mamuno at hindi siya isa sa mga iyon, kaya gusto niyang makahanap ng malakas na adventurer para magkaroon ng sariling karangalan. Isiniwalat ni Kelvin na siya ang tinutukoy na adventurer dahil dito ay humiling si Tabor na magsilbi si Kelvin sa kanya, ngunit sinuntok siya ng bida at mariing tumanggi at sinabing kahit patay na siya ay hindi niya gagawin iyon. Paglipat ng eksena ay makikita ang katedral ng banal na imperyo ng Doramis at dito ay tinawag ng priestess si Malfina. Nang lumitaw siya ay agad siyang tinanong ni Colette tungkol sa mga bayani at ipinakita ni Colette na nasa mabuting kalagayan ang mga ito, at natuwa si Malfina na maayos ang pag-unlad nila. Gumanap siya bilang oracle at sinabi niyang may nadarama siyang madilim na presensya sa kanlurang kontinente, dahil dito ay kailangang ipadala ang mga bayani roon pero sinabi niyang iwasan nilang dumaan sa park. Nangako si Colette na susundin ang utos niya at ipinaalam agad sa mga bayani ang mensahe ng Diyosa. Kinagabihan ay nagpasalamat si Ale kay Kelvin sa pagsasagip sa kanya pero sa halip na tanggapin ito ay humingi siya ng paumanhin sa pagtulog sa tabi niya. Nagulat si Ale at tinanong kung hindi ba siya nagugustuhan ni Kelvin lalo na't gusto nitong magkahiwalay sila ng kama. Naluha si Ale at sinabi ni Kelvin na may karapatan siyang pumili kung sino ang gusto niyang makasama. Dito na inamin ni Ale na mahal niya si Kelvin hindi lang bilang amo kundi bilang isang lalaki. Mas mahal daw niya ito kaysa sa kahit sino at sa mga sinabi ni Ale ay naantig si Kelvin at sinabing siya ang pinakamagandang babaeng nakilala niya at naghalikan sila. Kinabukasan ay nag-review sina Kelvin at Gerard ng impormasyon tungkol sa mga bayani na tulad ng ibang kasama. Hindi rin bilib si Ale sa kanila dahil mababa pa rin ang mga level nila at nainis si Kelvin at sinabing inaasahan niyang level 100 na ang mga ito, at nagtaka kung ano ang ginagawa nila sa lahat ng oras. Maging si Melina ay nadismaya rin at nag-alala kung kaya ba talaga nilang talunin ang Demon King. Bigla silang pinuntahan ni Claire na naghahanap kay Kelvin dahil ipinapatawag siya ng guild at pagdating sa guild, sinabi ni Leo na may lumitaw na isang demon sa isang lihim na silid sa loob ng D-rank Hermit's Cave. Nagulat si Kelvin na nakaligtas pa ang mga adventurer na nakakita rito.
Ipinaliwanag ni Leo na ang demonyo ay kasalukuyang nakaselyo kaya't gusto niyang si Kelvin mismo ang tumingin dito dahil posible itong isang S-rank demon. Nang makita niyang nag-atubili si Kelvin ay idinagdag pa niya na isang gun kamakailan lang ang umatake sa prinsipe ng Trixen na isang insidente na maaaring mauwi sa politikal na gulo. Dahil sa tuso na pagkumbinsi ni Leo ay agad na pumayag si Kelvin na tanggapin ang misyon at sa wakas, dumating sina Kelvin at ang kanyang mga kasama sa kuweba na kung saan ay sinasalubong sila ni Instructor Erd kasama ang kanyang grupo. Ipinahayag ni Erd na nag-set up sila ng barrier para bantayan ang lugar pero hindi sila sigurado kung epektibo ito laban sa mga demonyo. Inutusan ni Kelvin si Erd na manatiling nakabantay habang sila naman ay papasok para mag-imbestiga. Habang naglalakad sa loob ng kuweba sa loob ng matagal na oras ay wala silang nakikitang kalaban, kaya nagsimulang maghinala si Kelvin na may kakaibang nangyayari. Sa huli ay nakarating sila sa isang pintuan at naramdaman ni Kelvin ang presensya ng dalawang nilalang sa loob. Pagpasok nila ay nakita nilang buo pa ang selyo ng demonyo pero bigla nilang hinarap ang tunay na kalaban at ito si Arctam Victor. Ipinakilala ni Victor ang sarili at ikinagulat ito ni Kelvin dahil ang isang Arctaman ay mas mataas pa sa S-rank. Sinubukan ni Kelvin na alamin kung sino ang babaeng kasama ni Victor at sinabi nitong siya ang anak ng Demon King. Pinaghinalaan ni Malina na anak siya ni Gusta ang huling Demon King at labis siyang nagulat sa revelasyon at hindi niya akalaing buhay pa pala ito. Ipinaliwanag ni Victor na lihim siyang itinago at inamin ng dalaga na nasa sabik siyang makita ang isang makapangyarihang tao tulad ni Kelvin. Ibinunyag ni Victor na nahulog na sila sa kanyang bitag dahil tanging mga tao lang ang makakabasag sa selyo ng demonyo. Pero dagdag pa niya ay hindi niya sila gustong gamitin para sirain ang selyo dahil ang tunay niyang balak ay kainin sila at kunin ang kapangyarihan nila. Dahil sa kakayahan niyang gluttony kayang nakawin ni Victor ang mga kakayahan ng sinumang kinakain niya, akala ni Kelvin na gusto niyang maging tao para mapalaya ang Demon Girl at gawing bagong Demon King, pero itinatama ni Victor ang kanyang palagay totoong ang tinatawag siyang glutton subalit ang tunay niyang layunin ay kainin ang nakaselyo na demonyo. Dahil sa koneksyon nila ay makakakuha siya ng lakas na sapat para maging bagong Demon King, sa halip na matakot na excite si Kelvin sa ideya ng pakikipaglaban sa isang ganito kalakas na nilalang, natuwa si Victor sa reaksyon ni Kelvin at sinabing gusto niyang ipakita sa kanya ang isang bagay na tiyak na magugustuhan niya. Gumamit siya ng dark magic upang i-summon ang Hades Army at binuhay niya muli ang mga patay sa paligid. Sumugod ang Hades Army sa grupo ni Kelvin pero mabilis silang natalo. Sumugod si Gerard para tapusin ang natitirang kalaban at hiniling kay Kelvin na i-cover siya mula sa iba. Dahil sa bilis nilang lumaban ay namangha si Victor at inamin na mula pa sa simula ay may hinala na siyang battle addict si Kelvin. Ngumiti si Kelvin at inamin na tama si Victor, hindi niya kayang pigilan ang sarili niya, ngunit sinabi ni Victor na tatanggalin niya ang ngiting iyon at gamit ang usok ay inilunsad niya ang kanyang pag-atake. Kahit pa medyo natakpan ay naramdaman ni Kelvin ang kilos ni Victor at agad niyang binigyan ng utos si Gerard na maghanda at bagay na ikinagulat ni Victor, pero nakalusot pa rin si Victor at tinamaan si Gerard, at dito nalaman ni Kelvin na ang suot nitong armor ay may kakayahang bawasan ng kalahati ang physical damage. Muling umatake si Victor at ngayon ay hindi na siya nakita o naramdaman ni Kelvin at sa panganib na iyon, inutusan niya si Clotho na umatake na kahit alam niyang walang epekto ang physical attacks. Kahit na pinagsama na nila ni Gerard ang kanilang mga lakas ay napatunayan ng Arctaman na hindi lang siya mas malakas, kundi mas tuso rin at nagawang makatakas sa kanilang sabay na pag-atake, pero habang akala ni Victor na siya na ang mananalo ay inutusan ni Kelvin si Ephial na umatake. Nagulat si Victor dahil hindi niya napapansin si Ephial dahil sa kanyang camouflage. Para maprotektahan ang sarili laban sa flaming arrow ni Ephial ay napilitan siyang isakripisyo ang kanyang braso at dahil dito, nabigyan si Gerard ng pagkakataon na makapagtama ng direktang atake at putulin ang isa pang braso ni Victor. Namangha si Victor na kaya nilang saktan siya ng ganoon kalala pero ngumiti siya at sinabing doon palang magsisimula ang totoong laban. Ipinakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbigkas ng isang malakas na spell. Nang napagtanto ni Kelvin ang panganib ay mabilis niyang inutusan ang kanyang grupo na umatake bago matapos ni Victor ang chant pero huli na sila. Pinakawalan ni Victor ang isang napakalakas na atake gayunman ay inutusan ni Kelvin si Gerard na gamitin ang buong lakas niya para ipagtanggol ang grupo at maglaan ng oras. Nabutas ni Victor ang depensa ng Knight at muntik na niya itong tapusin, pero biglang sumaklolo si Ephial para suportahan si Gerard.
Nagawa ni Victor na pigilan sila at naghanda ng panibagong malakas na atake at nang makita ito, buong pananalig na sinabi ni Kelvin na sigurado siyang mananalo sila at inutusan si Clotho na umatake. Pinalabas ng slime ang lahat ng cursed weapons na ginawa ni Kelvin gamit ang kanyang kakayahan kaya't nakabuo sila ng sapat na oras para makabawi. Sa wakas sa pamamagitan ng sabay-sabay na pag-atake ay nagawa ng grupo na pahinin si Victor. Sa kanyang huling hininga ay nakita ni Victor na malapit nang mamatay ang anak ng Demon King, kaya isinakripisyo niya ang sarili para protektahan ito. Lumapit si Kelvin kay Victor at tinanong kung bakit siya nagsisinungaling tungkol sa pagnanais kainin si Sarah na anak ni Gustav. Ipinaliwanag ni Victor na sinadya niyang magsinungaling para seryosohin ni Kelvin ang laban. Inamin niya na iniwan ni Gustav si Sarah sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ang isang flashback at si Victor ang nagsanay kay Sarah at isang araw, inatake ng isang bayani ang mansion para hanapin si Gustav kaya't inutusan ni Gustav si Victor na protektahan ang kanyang anak. Napagdesisyonan ni Gustav na upang mapanatiling ligtas si Sarah kailangan siyang esil. Tanging mga tao lang ang makakabasag sa selyo dahil mas mahina sila at mas ligtas na ang makakahanap sa kanya at hindi ang bayani. Nang mamatay si Gustav ay nag-activate ang kanyang magic at inilayo si Sarah sa isang malayong lugar kung saan makakapamuhay siya ng tahimik. Kaya siya itinago sa lugar na iyon hinihintay ang panahon ng kapayapaan, kung kailan pwede na siyang lumitaw bilang bagong Demon King at tinanggap ni Victor ang kanyang pagkatalo at nakiusap kay Kelvin na hayaan si Sarah na sumama sa kanyang grupo. Inirekomenda niyang sirain ang kadena para magising siya dahil malamang ay naririnig ni Sarah ang pag-uusap nila. Pumayag si Kelvin at binasag ang selyo para gisingin si Sarah at pagkagising ni Sarah ay nagreklamo siya sa ginawa ng kanyang ama at ni Victor. Sa huling bahagi ng eksena ay bumalik si Kelvin kay Erd at ibinalita na natapos na nila ang misyon. Napansin ni Erd ang batang babae sa likod ni Kelvin at nagtanong kung sino ito. Ipinaliwanag ni Kelvin na siya ang nilalang na sinapian ng demonyo habang ito ay nakaselyo. Para matakpan ang kanyang pakpak at sungay ay ginamit nila ang isang espesyal na hairpin na ginawa ni Gustav. Sinabi ni Kelvin na kailangan ni Sarah ng pahinga kaya't kailangan nilang umalis. Pagkalipas ng ilang sandali ay napag-alaman na kaya kakaiba ang kilos ni Gerard ay dahil nasa bingit na siya ng pag-evolve. Ipinahayag ni Malina na si Gerard ay nag-transform na bilang isang Dark Captain at isang S-rank na napakalakas na nilalang. Sa susunod na eksena ay nilapitan ni Kelvin si Sarah para kamustahin ito at mas kalmado na ngayon, tinanong siya ni Sarah kung sigurado ba siyang gusto niyang isama ang anak ng Demon King dahil maaari itong magdulot ng problema. Pero siniguro ni Kelvin na may S-rank camouflage siya kaya't walang makakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Nagulat si Sarah na nagawang talunin ni Kelvin si Victor kaya't tinanong niya ito kung isa ba siyang bayani. Ngunit sagot ng bida ay hindi siya bayani, isa lang siyang adventurer na mahilig lumaban. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Sarah na sumama sa kanya patungong lungsod, ngunit natakot si Sarah dahil hindi pa siya kailanman nakalabas ng mansion at dito na siya hinikayat ng iba pa nilang kasamahan. Pagkatapos ay dumating sila sa lungsod ng Port at labis na namangha si Sarah sa lugar. Ipinakilala ng bida at ng kanyang grupo sa kanya ang iba't ibang tindahan at lugar sa paligid. Pagkatapos ay inutusan ng bida si Ephiel na isama si Sarah sa inn habang siya naman ay pupunta sa guild para mag-report. Kinagabihan ay nalaman natin na A-rank na pala si Kelvin at dahil dito ay pagbalik niya sa inn, may naghihintay na surprise party para sa kanya at doon din niya nalaman na sina Erd at Claire ay mag-asawa na at pagkatapos ng party, habang natutulog na ang lahat ay napansin ni Kelvin na wala si Sarah kaya't lumabas siya para hanapin ito. Natagpuan niya si Sarah na nakaupo sa labas at nag-iisip tungkol sa kanyang nakaraan kay Victor at iniisip kung ano ang magiging hinaharap niya. Kinabukasan ay masaya si Kelvin dahil umabot na sa S-rank ang kanyang blacksmithing skill. Katulad ng sewing skill ni Ephiel at gusto rin niyang ibahagi sa grupo ang mga bagong nilikha niya. Una ay ipinakita niya ang sandata na Arandite para kay Sarah, kasama ng armor na tinawag niyang Queen's Terror at para naman kay Gerard ay ginawa niya ang magic sword na tinatawag na Dance Leaf, na buong pusong tinanggap ng Knight. Ngayon ay curious si Sarah kung anong klase ng kagamitan ang gagamitin ni Kelvin at Ale pero sagot ni Kelvin ay malalaman daw nila yan kapag lumaban na sila. Sa ngayon ay gusto lang daw niyang kumain at matulog at nag-alok si Ephiel na magluto para sa kanya at humiling si Kelvin na lulutuan siya ng kanin, pero walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng kanin. Habang pinagmamasdan siyang nagmamakaawa para sa kanin ay nagsimula silang mag-isip na baka nababaliw na siya.
Pagkatapos ay makikita ang grupo na naglalakbay patungong Torridge, at si Sarah ay masaya sa lahat ng mga bagong bagay na nakikita niya sa daan. Sinabi ni Kelvin kay Ephiel na ang biyaheng ito ay bahagi rin ng pangakong binitiwan niya kay Victor na ipakita kay Sarah ang mundo, pero gusto rin niyang puntahan ang bansang ito dahil marami raw itong kanin at nagulat si Kelvin na pinayagan agad sila ni Leo na maglakbay, nang hindi na kinailangan ng matinding kumbansihan. Ipinaliwanag rin niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kayang i-summon si Nelphina kaya't nagpa siya si Nelphina na magbakasyon at sanayin ang kanyang mga avatar. Kapag naging maayos ang lahat posible na raw niya itong matawag at bago sila umalis, nangako rin si Kelvin na gagawa siya ng katawan para kay Nelphina na kahawig ng kasalukuyan niyang anyo para ma-inlove siya sa sarili niya. Habang nasa biyahe ay tinanong ni Sarah si Kelvin tungkol sa mga taong palihim na nanunood sa kanila. Sagot ni Kelvin ay alam niya na may nanunood pero hindi niya ito binibigyang pansin kaso bigla na lang may isang babae ang hamarang sa karwahe, dahilan upang huminto ito kasama niya ang isang grupo na biglang nagtangkang hold-upin sila. Ipinakilala ng babae ang grupo nila bilang Darkwind Bandits na ikinagulat ng mga coachman, pero nang tingnan ni Kelvin ang stats nila at nadismaya siya sa kahinaan nila at inutusan si Sarah na ang bahala na humarap sa kanila. Bumaba si Sarah mula sa karwahe at hinarap ang mga bandido na agad siyang minamaliit ngunit nang subukan nilang atakihin siya, madali niya silang natalo at nagreklamo pa na pakiramdam niya ay pinipigilan niya ang sarili. Tumangging sumuko ang pinuno ng grupo at naniniwalang kaya pa rin nilang talunin si Sarah dito na lumabas si Gilda, isang lalaking may mahigit 200 na lakas para umatake ngunit napigilan siya ni Sarah gamit lang ang isang kamay. Sa wakas ay naramdaman ng pinuno ang totoong takot at sumuko kay Sarah at habang nakagapos, binalaan pa ng isa sa kanila ang grupo na huwag munang magdiwang dahil ang kanilang boss daw ay level 70, narinig ito ni Kelvin at agad siyang naging interesado kaya't tinanong niya kung sino ang pinuno nila. Sa wakas ay nakarating sila sa Water Nation ng Torridge at napansin ni Kelvin na kamukha ito ng sinaunang Japan, samantala ay sobrang namangha si Sarah at Ephiel nang makita nila ang dagat sa unang pagkakataon. Ayon sa kanyang pangarap ay hiniling ni Sarah na turuan sila ni Kelvin kung paano lumangoy, nangako siya na tuturuan sila pero medyo nalungkot siya na nahuli nila ang mga bandido, dahil sana'y nakapag-relax pa sila sa beach. Pagkatapos ay dinala nila ang mga bandido sa guild ng lungsod kung saan pinuri at pinasalamatan sila dahil sa pagkakahuli ng isa sa mga lider ng grupo. Ang guildmaster na isang babaeng nagngangalang Mist ay personal na nagpasalamat at sinabing sinabihan na siya ni Leo tungkol sa kanila. Ikinwento ni Mist na 20 taon na ang nakalipas na naging bahagi siya ng parehong party ni Leo na kilala noon bilang The Analyst. Pagkarinig nito ay sinabi ni Kelvin na gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa Darkwind. Inamin ni Mist na nagulat siya na ang mga taong tumalo sa mga bandido ay sila mismo ang kaharap niya ngayon. Ibinahagi naman ng bida ang kanyang hinala na si Kristoff ay isang kilalang mandirigma mula sa Trixen, ang nasa likod ng lahat at kinumpirma rin niya na si Kristoff ngayon ay nangunguha ng tao at ibinebenta bilang alipin. Nagalit si Sarah nang marinig ito at sinabing kung alam lang nila kung nasaan si Kristoff ay madali nilang matatalo ito. Isiniwalat naman ng Guildmaster na alam niyang kasalukuyang nasa Torridge si Kristoff at kinikilala pa itong pambansang bayani, kaya mahirap siyang galawin at binalaan niya ang grupo na kung hindi sila magiging maingat, maaaring magkabigla ang gulo sa pagitan ng Torridge at Trixen. Habang pinapakalma si Sarah ay naisip ng bida na level 70 lang si Kristoff kaya't napatawa siya sa sarili. Nainis si Kelvin sa ideyang kailangan pa niyang makisangkot pero bigla siyang nagkaroon ng ideya. Tinanong niya si Sarah kung kaya ba niyang makakita ng 4 na malalakas na adventurer at nang sumagot itong oo at lumingon siya kay Mist. Binanggit nitong hayaan na lang nila na ang mga bayani ang bahala kay Kristoff at sa grupo niya. Sa susunod na eksena ay makikita si Mist na kinakausap si Tuya at sinasabing kailangan nila ng tulong niya laban sa mga bandido sa lugar. Pinag-isipan ni Tuya kung tatanggapin ba niya ang kahilingan pero pinigilan siya ng kanyang mga kasama dahil ayaw nilang magsayang ng oras. Subalit pinaalalahanan sila ni Tuya na may mga taong nangangailangan ng lakas ng isang bayani. Samantala ay makikita si Hope sa kanyang hideout at nililinis ang kanyang kutsilyo habang kumakanta. Pagkatapos ay pumili siya ng isa sa kanyang mga alipin, isang batang babae na nagngangalang Luca na isasama niya. Pero biglang dumating ang bida at ang kanyang grupo na natunton ang kinaroroonan ni Hope. Nakilala sila ni Hope bilang ang mga mandirigmang tumalo sa kasama niyang si Kara at naghanda siyang umatake pero bago pa siya makakilos, madaling natalo ni Gerard si Hope.
Sunod na eksena ay makikitang pinapagalitan si Kristoff dahil ginagambala niya ang pahinga ni Preiser. Ipinagbigay alam ni Kristoff na natalo si Kara at bagay na ikinainis ni Preiser dahil baka malantad ang operasyon nila sa ibang bansa. Ipinaliwanag ni Kristoff na ipinadala niya si Hope para mag-imbestiga kaya't malalaman din nila ang totoo. Biglang bumukas ang pinto ng malakas at bumagsak si Hope na wala ng malay at sumunod. Pumasok ang grupo ng bida dahilan para mabigla ang mga bandido at nagtanong sila kung sino ang mga ito. Hindi alam ni Kelvin na si Kristoff na pala ang kaharap niya kaya't hinanap niya si Kristoff. Nang makilala ng mga bandido kung sino sila na-excite sila sa paparating na laban, ngunit sinabi ni Kelvin na hindi si Kristoff ang target niya, pang appetizer lang daw ito bago ang totoong kalaban. Paglipat ng eksena ay makikita ang mga bayani na pumapasok sa hideout ng mga bandido. Nagtaka ang isa sa kanila kung bakit parang walang tao sa paligid kahit sinabi ni Mist na may mga A-rank adventurer na naipadala. Sinabihan ni Tuya si Setsuna na gamitin ang perception skill nito para tuklasin ang paligid. Sinabi ni Setsuna na may malaking grupo ng tao sa unahan kaya inutusan sila ni Tuya na manguna na sa direksyon ng presensya at naniniwala siyang makikita nila roon ang mga bihag. Pagdating nila sa isang pinto ay nag-alangan sila kung ano ang nasa loob. Pagpasok nila ay bumungad sa kanila si Clotho at ito ang malaking slime at akala nila ay may hawak siyang mga bihag. Naghanda si Tuya na umatake gamit ang kanyang holy sword pero bago niya ito maitama ay pinigilan siya ni Luca. Sinabi ng batang babae na si Clotho ay alagang slime ng taong nagligtas sa kanila, bagay na ikinagulat ng mga bayani at lumapit si Nana kay Clotho para kausapin siya at nalaman nila na inuutusan lang siyang bantayan ang mga tao. Nagulat si Tuya nang malaman niyang ang naunang grupo ay may tamer, dahil napakabihira raw ng ganoong klase at makalipas ang ilang sandali, makikita ang mga bayani na nagmamadaling hanapin ang A-rank adventurers, dahil sinabi ng nanay ni Luca na kailangan nila ng tulong dahil sa marami pa raw ang bandido na malalakas at bihasa. Subalit pagdating nila sa lugar ay nadatnan nila na talo na si Kristoff at ang buong grupo niya, kaya't naisip nilang huli na sila at bigla na lang may narinig silang ingay mula sa kabilang kwarto, kaya agad nila itong pinuntahan at doon nila nadatnan si Kelvin at ang kanyang grupo na kalma lang na naghihintay sa kanila. Pagkakita sa kanila ay tinukso ni Kelvin si Kristoff at ang mga kasamahan nito, tinawag silang nakakaawa dahil nagmamakaawa na agad para sa buhay nila matapos lang ang isang atake. Lumapit ang mga bayani at nagpakilala kay Kelvin sabay sabing tungkulin nilang protektahan ang mga tao mula sa mga kriminal. Ngunit buong tapang na ng asar si Kelvin at tanggap ang papel bilang kontrabida, sabay tawa at sabing kung gusto nilang protektahan ang iba ay kailangan muna nilang lumakas at pagkatapos ay pinukaw niya si Tuya at nagmungkahi ng isang hamon. 4 silang bayani laban sa kanya sa isang kondisyon at ang matatalo ay magbibigay ng isang kahilingan sa mananalo. Ngunit akala ng mga bayani na lamang sila kaya't tumanggi sila at ayaw ni Tuya sa ganitong laban, dahil para sa kanya ay duwag ang ganoong estilo kaya't nagmungkahi siyang makipagduelo na lang ng isa sa isa, pero pinigilan siya ni Setsuna dahil naramdaman nitong may binabalak si Kelvin. Imbes na tanggapin ang one-on-one duel ay iminungkahi ni Setsuna na sabay-sabay na silang lumaban kay Kelvin. Sumang-ayon si Miyabi dahil naniniwala siyang mas malaki pa ang magic power ni Kelvin kaysa sa kanya. Matapos marinig ang opinyon ng mga kasama at sinabi ni Tuya kay Kelvin na tinatanggap nila ang hamon, sa susunod na eksena ay lumipat ang lahat sa isang mas angkop na lugar para sa labanan at inamin ni Kelvin sa kanyang mga kasama na hindi siya makapaniwalang ang plano niya ay umaayon ng napakaganda, at tuwang-tuwa siya na sobrang pabayan ng mga bayani. Inutusan niya si Apple na dalhin ang tray ng pagkain para mapanood nila ang labanan habang kumakain at sumunod si Apple. Pero sinabi niyang sa tingin niya ay delikado kung haharapin ni Kelvin ang 4 na bayani mag-isa lalo't hindi siya sanay lumaban sa harapan. Ngunit sinabi ni Kelvin na gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para masanay ang kanyang kahinaan ang pakikipaglaban sa grupo. Ipinakita rin niya ang sandata na ginawa niya para sa sarili na tinawag niyang Skill Eater. Samantala ay pinagmamasdan siya ng mga bayani siguradong masama ang loob nito kaya't hindi nila pwedeng matalo. Naghanda na ang mga bayani at tinawag ang basbas ng Diyosa at sumugod si Tuya at umaasang makakalamang dahil mage si Kelvin, pero nagulat sila nang si Kelvin mismo ang lumapit at ipinakitang hindi lang siya basta mage. Sinubukan na umatake ni Nana gamit ang kanyang dragon familiar na Simon na nagbuga ng apoy,
Ngunit naiwasan ito ni Kelvin at pinataas ang agility stat niya kaya't bigla siyang lumitaw sa likod ni Miyabi at gamit ang special weapon na ginawa niya mula sa armor ni Victor, kinopya niya ang parallel thought skill ni Miyabi. Nang makita nilang bumagsak si Miyabi ay agad na lumapit ang kanyang mga kasama para alalayan siya. Umatake si Tuya kay Kelvin gamit ang kanyang espada para paaalisin ito at galit na tinanong kung ano ang ginawa niya sa kaibigan nila. Umatake ulit si Tuya pero madaling na-block ni Kelvin ang atake at patuloy siyang inaasar para mawala sa focus si Tuya. Sa isang sandali ay natanggal ni Tuya ang espada ni Kelvin at naghanda ng tapusin ang laban. Pero tumawa lang si Kelvin at ipinakitang kaya rin niyang lumaban gamit ang kanyang kamao. Dito natin nalaman na nagagawa niya ito dahil pinahiram siya ni Sarah ng kanyang S-rank close combat skill. Hindi makapaniwala si Setsuna na natatalo si Tuya kahit mayroon itong S-rank swordsmanship kaya't nagpasya siyang tumulong. Umatras si Kelvin mula kay Tuya at gumamit ng magic para baguhin ang battlefield. Nagpapatayo siya ng malalaking pader ng bato. Gamit ang kakayahang Zantetsu ay naputol ito ni Setsuna at natuwa si Kelvin sa ginawa nito dahil ginamit lang niya ang pader bilang distraction. Pagkatapos ay nagbitaw siya ng magic attack na tumama kay Tuya na sinubukan na protektahan si Setsuna. Nang makita siyang nasugatan ay nag-alala ang kanyang mga kasama kaso sinabi ni Tuya na tungkulin niyang iligtas ang mundo at magdala ng kapayapaan, at dapat lang na kaya niyang talunin ang isang masamang tao. Pero umiyak si Setsuna at sinuntok si Tuya at nakiusap na isipin naman niya ang sarili niya kahit minsan. Pinaalalahanan siya ni Setsuna na dinala sila ng Diyosa rito bilang tugon sa panawagan ni Priestess Colette. Inamin niyang natakot siya noong una pero nagbago ang lahat nang makita niya kung gaano na sila kalayo ang narating sa tulong ng pagtutulungan. Ang mga sinabi ni Setsuna ay nakaantig sa damdamin ng iba pang mga babae at sinabi nila kay Toya na mas makabubuting magkaisa silang lahat bilang isang team, dahil hindi niya kayang gawin ang lahat mag-isa at narinig ito ni Toya at humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagiging malinaw ang pag-iisip. Hinikayat niya ang lahat na lumaban bilang isang koponan at pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang fairy para subukang mabulag si Kelvin. Sa gulat nila inamin ni Kelvin na hindi niya kayang madetect ang mga fairies. Agad na nagbitaw ng sunod-sunod na pinagsamang atake ang mga bayani. Nagtagumpay silang ma-immobilize si Kelvin pero nagdesisyon si Kelvin na mag-self-detonate, at tinamaan sina Toya at Setsuna dahilan upang masusugatan sila. Pagkakalaya niya ay pinuri ni Kelvin ang kanilang teamwork at sinabing isama na rin si Nana o si Miyabi sa susunod na atake. Nagpatuloy siya sa pagbibigay ng mga correction habang nakikipaglaban at nagulat ang mga bayani nang mapansin nilang ang tinuturing nilang kontrabida ay parang nagbibigay ng training sa kanila. Ngunit imbes na matauhan ay lalo silang nagalit at sabay-sabay na umatake ng buong puwersa na bagay na ikinatuwa naman ni Kelvin, dahil sa kanilang koordinadong atake ay hindi na makagalaw si Kelvin at nakikita niyang naghahanda na silang isagawa ang final blow. Bigla niyang tinawag ang kanyang mga golems para protektahan siya sa loob ng 30 segundo, ikinagulat ito ng mga bayani at ginamit niya ang oras na iyon para gumawa ng bagong spell, gamit ang kanyang parallel thinking ability. Sumugod si Setsuna para pigilan siya pero hindi niya ito naabot sa oras at naitapos ni Kelvin ang spell at nakalaya siya muli. Sa kabila ng lahat ay hindi sumuko si Setsuna at muling umatake dahilan para purihin siya ni Kelvin, na nagsabing siya ang pinakamagaling na mandirigma sa kanilang grupo. Pagkatapos ng papuri ay ipinakita rin ni Kelvin na mas mabilis pa rin siya kaya't sumaklolo si Miyabi gamit ang isang makapangyarihang strike mula sa kanyang ogre, pero madali rin siyang natalo at nang makita ito, sinabi ni Nana kay Toya na siya na ang aatake habang siya ang bahala sa suporta. Sumugod si Nana kasama ang kanyang dragon at gumamit ng protective barrier at nang makita ito ni Kelvin, ikinumpara niya ito sa defense ni Sarah at binilanggo si Nana sa isang magical barrier, dahilan para mas madali itong talunin. Dahil dito ay nagngit-ngit si Toya at buong puwersa siyang umatake, sabay sigaw na bakit hindi ginagamit ni Kelvin ang lakas niya sa kabutihan pero madaling tinalo siya ni Kelvin at pinagsabihan na hindi niya dapat ipinipilit ang sariling paniniwala sa iba. Sinabi niya kay Toya na kung gusto talaga nitong baguhin ang mundo, ang pinakamabisang paraan ay maging mas malakas at maya-maya ay nagising si Toya at napalibutan ng kanyang mga kasama. Nang makita niya si Kelvin ay sinubukan pa rin niya itong atakehin kaso pinigilan siya ni Kel at ipinaliwanag kung ano talaga ang nangyari.
Nang napagtanto ang katotohanan at humingi ng paumanhin si Toya kay Kelvin at inamin na mas magaling siya sa kanilang buong grupo, natawa si Kelvin at sinabing bilang gantimpala sa kanyang pagkapanalo kailangan nilang lahat na maghubad. Sa susunod na eksena ay ipinakita si Mist na kinakausap si Kelvin at sinabi niyang siya na ang bahala sa lahat ng taong nailigtas nila. Idinagdag rin niya na iimbestigahan niya si Kristoff at ang grupo nito, na ngayon ay nakakulong upang alamin ang koneksyon nila sa Trixen. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa mga bayani na ngayon ay humaharap sa isang octogen sa loob ng isang kuweba bilang bahagi ng training exercise na isinagawa ni Kelvin. Binalaan ni Setsuna si Toya na mag-ingat dahil nag-iipon ng kuryente ang halimaw. Habang sinusubukan ni Kelvin na maiwasan ang isang sakuna, inutusan niya sina Nana at Miyabi na maging handa kung sakaling kailanganin nilang gamitin ang tubig sa paligid bilang depensa. Habang pinagmamasdan niya ang mga bayani ay lumapit sa kanya si Sarah at tinanong kung bakit niya naisipan na masanay ang mga bata. Sumagot si Kelvin na wala naman siyang partikular na dahilan at ginawa lang daw niya iyon dahil sila ang mga bayani na pinili ni Malina. Naiinis si Sarah at sinabing akala niya ang buong punto ng pagsasanay ay para ihanda sila sa rematch. Narinig ito ni Kelvin at sumang-ayon at sabay sabing magandang ideya nga yan at sa wakas, natalo rin ng mga bayani ang octogen at iginiit ni Kelvin na oras na para kumain. Habang kumakain sila ay nabanggit ni Setsuna kay Toya na lumalakas ang mga dungeon boss kapag buhay pa ang Demon King. Sumang-ayon si Toya at ipinaliwanag na iyon din ang sinabi sa kanila ni Colette. Nang marinig ni Kelvin ang pangalan ni Colette na naging interesado siya at tinanong tungkol dito, kaya't ikinwento ni Toya ang araw na nasummon sila sa mundong ito at habang nakikinig ay naisip ni Kelvin kung paano sila nakalipat ng mundo ng hindi namatay, at parang naiintindihan na niya ang sistema. Ngunit bigla niyang binago ang usapan at tinanong kung ano ang gagawin nila kung makatagpo sila ng S-rank boss. Sagot ni Toya ay tatakbo sila at biglang lumipat ang eksena kay Sarah, na habang nangingisda ay naistorbo ang isang dungeon boss na isang rank Sinister Dragon. Tinanong ni Kelvin si Toya kung tatakbo ba sila at iiwan ang mga tao sa panganib habang hinaharap ni Sarah ang halimaw. Iginiit ni Toya na tatakbo talaga siya kahit tawagin siyang duwag dahil ayaw niyang mamatayan ng kasama ng walang saysay, mas pipiliin daw niyang magplano o mag-training muna bago lumaban. Ngumiti si Kelvin at binanggit na pumasa siya sa pagsubok at huwag nitong kalimutan ang sinabi nito. Pagkatapos ay sumama siya kay Sarah para tulungan sa halimaw at sa susunod na eksena, makikita ang mga bayani na nagpapaalam kay Kelvin at sa kanyang grupo. Bago sila maghiwalay ay ibinigay ni Kelvin sa kanila ang mga pendant na siya mismo ang gumawa. Binanggit niya na pwede nila itong gamitin bilang proteksyon at nagpasalamat si Toya at nangakong sa susunod nilang pagkikita ay mas malalakas na silang lahat. Habang pinagmamasdan ang barko ng mga bayani na papaalis, tinanong ni Kelvin si Gerard kung nasaan ang imperyo ni Liz at matapos marinig ang sagot ay tinanong niya kung kaya ba nilang talunin ang imperyong iyon. Nagulat si Gerard na naalala pa iyon ni Kelvin at binanggit na oo at posible. Ngumiti si Kelvin at sinabing bago iyon ay kailangan muna nilang lumaban pa sa mas maraming halimaw sa bahaging ito ng mundo. Si Gerard na halatang sabik ay napatingin kay Kelvin na may paghanga. Iniisip na isa talaga itong kamangha-manghang tao. Narinig ni Ephiel ang usapan at mahinahong nagsabi na bukod sa pagiging malakas ay mabait din si Kelvin. Nagulat si Kelvin at inamin na ang mga pendant na ibinigay niya ay hindi lang nagpapataas ng stats, kundi may nakatagong lihim na kakayahan din. Bigla na lang lumapit si Sarah at ipinaliwanag na may mensahero mula sa guild na naghahanap kay Kelvin at natuwa si Kelvin. Akala niya dumating na ang hinihintay niyang kanin pero ipinaliwanag ni Sarah na dahil sa mga nagawa nila, gusto silang makilala ng hari ng bansa. Lumipat ang eksena na makikita sina Kelvin at ang kanyang grupo sa harap ng Royal Castle. Napansin ng bida na may Japanese na vibes ang lugar at ipinaliwanag ni Gerard na ang unang hari ng Torridge ay galing sa ibang mundo, kaya ganoon ang disenyo. Pagpasok nila sa loob ng kastilyo na masayang sinalubong ni Queen Tsubaki ng Torridge ang grupo, nagpasalamat siya sa kanila sa pagtalo sa mga bandido at sa boss ng Hermit's Cave at sinabi niya na ayaw niya ng sobrang formalidad, kaya hiniling niyang itaas nila ang ulo nila. Isiniwalat ni Tsubaki na kung normal lang ang kalagayan dapat sanay may malaking selebrasyon, pero hindi pwede dahil kasangkot ang Trixen at gayunpaman, gusto pa rin niyang gantimpalaan sila kaya tinanong niya kung ano ang gusto nila. Sagot ng bida ay gusto lang niyang makabili ng kakaibang pananim na sa rehiyong iyon lang matatagpuan,
ayaw nilang tumanggap ng mga materyal na gantimpala na mag-uugnay sa kanila sa isang lugar, mas gusto raw nilang punuin ang tiyan nila kaysa sa bulsa. Ngumiti ang Reyna at sinabing pwede nilang kunin hanggat gusto nila at wala silang kailangang bayaran. Ipinahayag rin niya na naghanda siya ng isang maliit na piging para sa kanila. Tumalon agad si Kelvin sa kanin at nang matikman ito, napasigaw siya sa tuwa at binanggit niya na nag-enjoy silang lahat sa pagkaing Japanese at natuklasan din niya na mahilig pala sa alak si Gerard. Pagkalipas ng ilang araw ay makikita si Kelvin na nag-aalmusal at habang kumakain, tinanong niya si Ale kung nasaan ang iba at pinuri rin niya si Ale dahil sa pagkakamaster niya sa Japanese cuisine. Nagpasalamat si Ale at sinabi na binigyan siya ni Queen Sabaki ng mga libro na tumulong sa kanyang matutunan ang pagluluto ng kanin at iba pang Japanese na putahe at sa puntong ito, makikita natin na nasa silid din ni Kelvin ang Reyna. Tinanong siya ni Kelvin kung bakit doon siya kumakain at sagot ni Sabaki ay dahil sa luto ni Apple. Pagkatapos ay agad siyang nagtanong kay Kelvin kung pwede bang manatili si Apple sa kastilyo. Inimbitahan rin niya si Kelvin kung gusto ba niyang magtrabaho sa Torridge. Pero ang bida ay kinakabahan at sinabi kay Queen Sububaki na ayaw ni Ehil na manatili sa kastilyo at bukod pa roon, kailangan na nilang bumalik sa park pero si Sububaki ay nakalapit na masyado sa kanya, ay nangungulit pa rin na dapat manatili siya at maging personal caretaker niya. Nang napagtanto niyang nangangakit si Sububaki, lalo siyang natakot kaya't umatras siya ng mabilis at sinabing kailangan na nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngunit bago sila umalis ay ipinaalam ng Reyna na lagi silang welcome sa kanyang kaharian, at sinamahan sila papunta sa isang teleportation portal at doon ay nalaman ni Kelvin na ang kanilang mga ID ay mayroon na palang permiso mula sa portal administrators para gamitin ito. Nainis siya kay Leo dahil hindi man lang ito sinabi sa kanila agad at sa wakas ay nakabalik na sa park sina Kelvin at ang kanyang grupo. Tinanong siya ni Ehil kung ano ang susunod nilang layunin at sagot niya, magpapahinga muna sila ngayong araw dahil karating lang nila at ibinunyag rin niyang balak na niyang bumili ng bahay. Ilang sandali pa ay ipinakita ni Kelvin sa kanyang mga kaibigan ang bahay na binili niya at namangha sila sa laki nito. Iginiit ni Kelvin na pwede silang mamili ng sariling kwarto at si Ehil na mahiyain ay humiling ng kwarto katabi ng kanya. Si Gerard naman ay gustong suriin ang basement dahil kailangan niya iyon sa training. Habang si Clotho ay humiling na sa bakuran na lang tumira at ngayong masaya na ang lahat, nagtungo si Kelvin sa bathtub ng bahay at sinabi na ito talaga ang tunay na dahilan kung bakit niya binili ang bahay. Pero bago pa siya makaligo ay tumunog ang doorbell at nang binuksan niya ito, ipinakita niya sa grupo na kinuha niya bilang kasambahay sina Luca at ang ina nitong si Ellie at nang gabing iyon, masayang masaya ang bida na sa wakas ay nakaligo na rin siya. Habang nakahiga siya sa kama ay naging medyo nostalgic siya sa kama ng Inn, pero habang sinusubukan niyang makatulog ay dumating si Malina at ipinaalam sa kanya na pwede na siyang i-summon at gamit ang kanyang magic. Isinuman ni Kelvin si Malina at nang makita niya ito ay nabighani siya sa kagandahan ng Diyosa. Kinabukasan ay nagpasalamat si Ignina dahil natikman na rin niya sa wakas ang pagkain ni Ephiel at pinuri rin niya ang mansion na binili ni Kelvin. Nagreklamo na nahirapan siyang hanapin ito dahil hindi na siya natutulog sa inn. Habang kumakain sina Gerard at Sarah ay tinanong nila kung sino ang magandang babaeng katabi ni Kelvin. Dito na nagpakilala si Malina sa buong grupo at sinabing na-summon siya kagabi at inamin ni Gerard na alam na niyang magdadala na naman ng bagong babae si Kelvin at medyo naasiwa ito. Pero bigla siyang kinorek ni Malina at ipinaliwanag na siya ang asawa ni Kelvin na siyang kinabigla ng lahat lalo na ni Kelvin na agad-agad nagpanik at nagmadaling magpaliwanag na hindi iyon totoo. Makalipas ang ilang sandali habang nagtiti time ang lahat ay ibinahagi ni Malina na gusto niyang gantimpalaan si Kelvin dahil matagumpay siyang nasaman. Binigyan niya si Kelvin ng blessing of Malina na Diyosa ng reinkarnasyon na may 2 benepisyo na 1 beses kada buwan. Kaya nitong kanselahin ang isang fatal blow at binibigyan siya ng kakayahang mag-summon ng mga bayani. Sa susunod na eksena ay makikita si Malina at Sarah na nagsasanay sa pamamagitan ng sparring at habang pinapanood sila ni Gerard kasama si Luca, samantala ang bida ay medyo napapaisip sa nakaraan at naaalala ang mga bayani, sinimulan niyang pagnilayan ang ibig sabihin ng hero. Naisip niya na kahit panatalo ng isang bayani ang Demon King hindi ibig sabihin noon ay tunay na bayani siya, baka isa lang siyang S-rank adventurer o baka isang halimaw gaya ng Beast King ng Gun at pagkatapos ng laban, pinuri ni Sarah at Malina ang isa't isa sa kanilang lakas.
Tinanong ni Gerard kung bakit seryoso ang laban nila at paliwanag ni Sarah ay naglaban sila para sa karapatang matulog sa tabi ni Kelvin. Maya-maya ay nagkasama sa paligan ang mga babae at nagtataka sila kung bakit parang lutang si Kelvin. Sabi ni Ephiel na baka iniisip pa rin niya ang sinabi ni Melina tungkol sa mga bayani. Narinig ito ni Melina ay lumapit kay Kelvin at pinakain siya ng tsokolate gamit ang sariling kamay. Napaangal si Kelvin sa gulat, hindi niya inaasahan na alam ni Melina ang iniisip niya. Tinanong ng bida si Melina kung bakit niya kailangan ang mga bayani at sagot nito para maipaliwanag iyon, kailangan muna niyang ipaliwanag ang tungkol sa Demon King. Ipinaliwanag ni Melina na paulit-ulit na lumilitaw ang Demon King sa mundong ito at parang isang siklo na hindi maaaring pigilan. Ni siya mismo ay hindi alam ang itsura nito pero ang tiyak niya na lahat ng Demon King ay may espesyal na abilidad na tinatawag na malas na may dalawang epekto. Pinaparami nito ang kasamaan sa loob ng gumagamit, hanggang sa tuluyang masira ang personalidad nito at binubura nito ang lahat ng uri ng pinsala, kaya nagiging parang Diyos na hindi matalo. Nagulat ang bida at tinanong kung paano nila matatalo ang isang Demon King at sagot ni Melina na dyan nga pumapasok ang papel ng mga bayani mula sa ibang mundo dahil taglay nila ang mga kapangyarihang iba sa kahit sinong nilalang sa mundong ito, kaya lang sila ang may kakayahang baliin ang pagiging immortal ng Demon King. Habang iniisip ito ni Kelvin ay napag-isip-isip niyang baka kaya rin ng mga atake niya na masaktan ang Demon King, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ang mga tinatawag lang na bayani ay yung mula sa ibang mundo at medyo nawalan siya ng gana at naisip niya na hindi kagaya ng iba, wala siyang maalala sa dati niyang buhay. Kaya nagsimulang siyang magtanong sa sarili kung tama ba talaga ang pagsama ng mga tao at pilitin silang maging bayani. Narinig ito ni Melina at iminungkahi na kung ayaw niyang magsama ng tao mula sa ibang mundo, maaari naman siyang magsama ng reinkarnasyon. Ipinaliwanag niya na may dalawang paraan ng pagsama ng tao mula sa ibang mundo, una ay teleportation at pangalawa ay reincarnation at sa teleportation, nabubuhay ang taong dinadala sa mundong ito at sa reincarnation, ang kaluluwa lang ng taong namatay na ang tinatawag at binibigyan ng panibagong katawan. Dagdag pa niya na ang reincarnation ay mas malakas gumamit ng MP, kaya kadalasang ginagamit ito para tawagin ang mga malalakas na nilalang, samantalang ang teleportation ay mas para sa mga bayani. Matapos ipaliwanag ang lahat ay tinanong ni Melina si Kelvin kung gusto ba niyang subukan ang reincarnation, pero bago ito makasagot ay ipinahiwatig ni Melina na pag-isipan niya muna itong mabuti, dahil isa lang ang pagkakataong ito. Paglipat ng eksena ay makikita ang buong grupo na nasa basement at sabik na pinapanood si Kelvin habang naghahanda siyang mag-reincarnate, pero bago siya magsimula at tinanong niya si Melina kung pwede bang hayaan ang taong tatawagan nila na pumili kung anong klaseng buhay ang gusto niya. Nang makumpirma niyang pwede at naghanda na siyang simulan ang ritual, uminom siya ng MP potion mula kay Apple at sinabing gagamitin niya ang lahat ng MP maliban sa isa para tumawag ng isang tao ayon sa tagubilin ni Nelphina. Nagsimula ang ritual ng reincarnation at inireklamo ni Kelvin na masyado itong matagal. Ipinaliwanag ni Melina na ito ay dahil hindi pa makapagdesisyon ang taong tinatawag kung anong skills ang gusto niya. Ngunit biglang sinabi ni Nelphina na nakapagdesisyon na ang kaluluwa, kaya makikilala na nila ang kanilang reinkarnasyon at sa isang malakas na hagupit ng magic ay lumitaw ang isang batang babae. Nagpakilala siya bilang Rioy at sabik na sabik dahil naalala niya ang sinabi sa kanya ng anghel na darating siya sa bagong mundo. Sinabi ni Kelvin na siya ang nag-reincarnate sa kanya, at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakapagtanong ng pahintulot, ngunit naiyak si Rioy at nagpasalamat sa kanya tapos ay napayakap at nawalan ng malay. Natarante si Ale nang makita ring bumagsak din si Kelvin sa sahig sa pagod at kinagabihan. Nagising si Rio at naalala ang huling sandali bago siya mamatay, pati ang proseso ng kanyang reinkarnasyon at lumabas siya ng kwarto at marahan na naramdaman ang paligid, labis ang saya niya na muling maranasan ang kalikasan. Maya-maya ay nilapitan siya ng bida at aminadong ganoon din ang naramdaman niya noong unang araw niya sa mundong ito, ngunit ang kaibahan ay isinuko niya ang lahat ng alaala niya kapalit ng skill points at nagulat si Rioy sa kanyang kwento habang ikinukwento ni Kelvin ang mga pakikipagsapalaran niya. Maingat din niyang sinabi kay Rio na okay lang kung ayaw niyang manatili subalit sagot ni Rio sa kanyang nakaraang buhay, palagi siyang may sakit at hindi siya makagalaw at ang tanging kaya lang niya ay magbasa ng adventure novels, kaya't nang mamatay siya ay pakiramdam niya ay nasayang ang buhay niya.
Ngunit ngayon dahil sa kanya ay may panibagong pagkakataon na si Ryoy at gusto niyang sumali sa party ni Kelvin. Nang makita ni Kelvin kung gaano siya kaseryoso at determinado, pumayag siya. Sinabi niya kay Ryoy na sinasabi ng mga taga-nayon na magkamukha silang dalawa kaya't iniisip ng lahat na magkapatid sila. Nagliwanag ang mukha ni Ryoy sa tuwa dahil dati siyang nag-iisang anak sa dating buhay, kaya't labis siyang naantig sa ideya na magkaroon ng kapatid na lalaki. Ngunit medyo naasiwa si Kelvin at inamin niya na gusto niyang palitan ang pangalan ng dalaga dahil ipinapaalala ito sa isang taong ayaw na niyang maalala. Nagsuggest si Ryoy ng pangalan na Rian at agad itong sinang-ayunan ni Kelvin at masaya niyang tinanggap si Rian sa grupo. Kinagabihan ay nagising si Kelvin at natuklasang natutulog sa tabi niya sina Apple at Sarah, pero laking gulat niya nang makita na pati si Rian ay nasa kama rin niya. Natanong niya sa sarili kung normal ba talaga dapat ito at paglipat ng eksena, nasa madilim na purple na gubat na naman sila at nagsasanay ang grupo. Tinanong ni Ellie si Kelvin kung naiintindihan niya kung bakit kasama si Rian, pero bakit kasama rin sila ni Luca at sagot ni Kelvin ay para makapag-level up din sila kahit papaano. Kahit kasambahay lang sila na baka magamit sa emergency, ngunit halatang kinakabahan si Luca at inamin niya na hindi pa siya kailanman lumaban sa isang halimaw. Pinakalma siya ni Kelvin at ipinaliwanag na mananatili lang silang tatlo sa pasukan ng dungeon, at dahil may visibility siya maibabahagi niya ang experience points sa kanila at samantala at sabik na sabik si Sarah sa Monster Hunt at sinabing sa ganitong bilis kasama si Gerard at Clotho, magiging kondisyonado na sila kinabukasan. Biglang nakarinig ng kakaibang tunog sina Ellie, Luca at Rian na nakahuli ng pansin nila ay ipinaliwanag ni Malina at Kelvin na ang tunog na iyon ay nangangahulugang nag-level up na sila, kaya't hinikayat silang tingnan ang kanilang stats. Sumunod ang mga babae sa utos at nagulat sila sa dami ng level na nakuha nila, kaso biglang umalangaw ang malakas na growl. Sinabi ni Ephial na isa itong Dark Wolf at nakita ni Kelvin ang halimaw na papalapit, at gumamit siya ng magic para pigilan ito. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng summoning contract dito, samantala ay ginamit ni Ephial ang kanyang skill para magbigay babala kay Kelvin na paparating na ang grupo ni Erd mula sa likuran at pagdating ni Erd, nagulat siya sa presensya ni Kelvin at ng kanyang grupo at tinanong kung ano ang ginagawa nila roon. Kalma namang sagot ni Kelvin ay nagpipiknak lang sila at siya naman ang nagtanong kung anong ginagawa ni Erd doon, dahil hindi ito karaniwang lugar na pinupuntahan nila at ipinaliwanag ng instructor na may pagkakataon silang makapunta sa bank at bilang bahagi ng exam, kailangan nilang talunin ang isang serye ng mga halimaw sa loob ng takdang oras. Sa susunod na eksena ay bumalik na sina Gerard, Clotho at Sarah mula sa paghunting at sinabi nilang nakita nila si Erd, at nagtaka rin sila kung bakit siya nandoon at ipinaliwanag ni Kelvin ang tungkol sa exam at nag-alala ang grupo, kaya binanggit nilang may problema. Ginamit ni Apple ang kanyang skill para i-check at nadiskubre nilang wala ng halimaw sa buong gubat, dahil dito ay napagpasyahan ni Kelvin na bumalik sa syudad para humingi ng paumanhin kay Erd, pero sinabi ni Erd na hindi na kailangan mag-alala at sigurado raw na maiintindihan siya ni Leo. Dahil nakitang malakas ang grupo ni Kelvin at nagsuggest si Erd na subukan ni Kelvin ang S-rank exam, maya-maya ay makikita natin sina Ryan at Kelvin na pinapaliguan ang Dark Wolf na si Alex na ngayon ay naging alaga na nila. Habang ginagawa nila ito ay naalala ni Kelvin ang sinabi ni Erd at nagsimulang makaramdam ng kaba at iniisip na baka bigla siyang isa lang ni Leo sa pagsusulit. Pero pinakalma siya ni Nail at Ryan na nagpapaalala na ito lang ang una niyang opisyal na pagsusulit para tumaas ang ranggo. Pagkatapos paligan si Alex ay nadiskubre ng bida na may kakayahan pala si Ryan na makipag-usap sa mga hayop. Sa susunod na eksena ay lumipas ang ilang araw at makikitang sobrang naging malapit na si Ryan kay Alex. Isang gabi ay napalibutan ang mansyon ng bida at agad silang naghanda para sa labanan kasama sina Sarah, Clau at Ryan. Ginamit ni Kelvin ang clairvoyant skill na nakuha niya kay Efeld para suriin ang lakas ng mga kalaban at napagtanto niyang hindi sila ganoon kalakas. Kahit nag-alok sina Sarah at Clau na sila na ang haharap at lumapit siya kay Ryan at tinanong kung handa ba silang harapin ito ni Alex, pumayag sila at mabilis na nagplano si Kelvin para mas mapapadali ang laban at gumamit siya ng MP para i-upgrade ang presence detection at clairvoyant skills, na tumulong kay Ryan na may sakatuparan ang estratehiya ng mas maayos. Ibinigay rin niya kay Ryan ang isang espesyal na espada na siya mismo ang muling kinumpuni gamit ang mga natira mula sa sandata ni Castell. Nagbago ang eksena at ipinakita ang leader ng mga kalaban na nais gumanti sa bida dahil sa pagkakahuli kay Kristoff.
Inutusan niya ang mga tauhan niya na salakayin ang mansyon na agad namang ipinagtanggol ni Ryan. Habang nilalabanan niya ang mga kalaban ay pinanood siya ni Kelvin at Sarah upang makita ang resulta ng kanyang training. Sa huli ay natalo ni Ryan at Alex ang mga kaaway at inutusan ni Kelvin si Sarah na kausapin si Ryan habang siya naman ang bahala sa mga natitirang nagtatago pang kalaban. Nagpunta siya sa leader ng kalaban na agad natakot nang makita siya at muling nagpalit ng eksena. Ngayon ay sa kastilyo ng Trixen kung saan tinipon ni Emperor Zell Trixen ang kanyang mga tauhan upang pag-usapan ang nangyari kay Kristoff. Pinagalitan ni Dan Alba ang general ng Steel Knights na si Tristan, dahil sa mga desisyon nitong naglantad sa madilim na lihim ng bansa. Dahil dito ay nagpa siya ang Gon, Torrej at Dar Amos na magsanib puwersa at tinangka ni Tristan na paliitin ang isyu, pero pinutol siya ni Zell at kumampi kay Dan at isinasambat ni Zell na sinubukan niyang ilayo ang bansa kay Kristoff. Pero hindi ito naging epektibo kaya't nagbabala siyang mag-ingat ang lahat kung ayaw nilang mauwi sa digmaan. Tumutol si Tristan at iginiit na nangyari lang ito dahil sila lang ang naghahanda habang ang ibang bansa ay nagpapakakampanti. Naniniwala siyang oras na para tuparin ang matagal ng hangarin na pag-isahin ang buong kontinente sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ayon kay Princess Chure ay maganda ang ideya pero hindi ito ang tamang panahon dahil hindi ganoon kahina ang ibang bansa. Ngunit sang-ayon si Asgrad sa digmaan dahil personal niyang nasaksihan na hindi ganoon kalakas ang puwersa ng mga kalaban. Dagdag pa niya na nasa kanila pa ang panlaban nila at ito ang mga dragon na nasa ilalim ng kanilang kontrol, ngunit tumutol si Dan sa digmaan kaya't itinuro ni Tristan na tabla ang boto at dahil dito, ang huling desisyon ay nakasalalay kay General Clyde na wala pa sa kasalukuyan. Sumang-ayon si Zell at iniutos na agad siyang ipatawag at lumipat ang eksena kay Jin Dalbo na nagrereklamo kung gaano kadilim ang punong himpilan ng mga Magical Knight. Tumungo si Jin sa silid ni General Clive upang ipabatid ang utos ng emperador na bagamat halatang inis sa pagkakaabala, pumayag din si Clyde na sumunod. Bumalik ang eksena sa bida na nagsabing nasa isang kagubatan sila sa tuktok sa timog kanluran ng Gan. Naghahanap sila ng isang nayon ng mga elf na sinasabing nakatago sa lugar na ito. Biglang binanggit ni Ethel na pakiramdam niya ay parang nakarating na siya roon dati. Pinaliwanag ng bida na baka dahil isa siyang kalahating elf at tumutugon ang dugo niya sa lugar at nagulat si Sarah nang malamang may mga elf pala sa bahagi ng kontinenteng ito, kaya pinaliwanag ni Malina na lumipat ang mga elf mula sa kanluran mga dekada na ang nakalilipas. Ngayon sila ay naninirahan sa ilalim ng proteksyon ng Gun at pagkatapos nito, ibinahagi ni Kelvin sa grupo ang sinabi ni Leo sa kanya kamakailan na itinanggi ng Trixen ang anumang kinalaman sa mga assassin na umatake sa kanya. Gayunpaman ay iniulat din ni Leo na may mga kalapit na bansa na nakapansin ng mga galaw ng militar malapit sa hangganan ng Trixen, kahit na hindi pa kailanman umatake ang Trixen noon at ngayon ay nagsisimula na silang magtipon ng mga sundalo at bumibili ng mga alipin. Pinaghihinalaan ni Leo na nagbago na ang takbo ng politika sa Trixen at maaaring naghahanda na sila para sa digmaan, marahil ay may balak silang sakupin ang ibang bansa kaya't naman binalaan niya ang bida na mag-ingat dahil malamang ay babalik muli ang Trixen para saktan siya. Ipinabatid din ni Leo na may bago siyang misyon na isang kahilingan mula kay Linhardt Gun, ang hari ng mga hayop sa Gun at binati niya si Kelvin ng swerte at ipinaliwanag na ang misyon ding ito ang magsisilbing pagsusulit para sa promosyon niya sa S-rank. Pagkarinig nito ay natuwa ang buong grupo para kay Kelvin. Tinanong ni Sarah kung kompleto na ba ang royal na pahintulot na kailangan niya upang tumaas ang ranggo. Sumagot si Kelvin na kailangan niya talaga ng 2 royal permit kaya't kinausap ni Leo si Reyna Sabaki at pumayag naman ito. Bukod pa rito ay nais din siyang makilala ni Haring Leonhardt matapos marinig ang tungkol sa kanyang mga nagawa. Nagsimulang magtanong ang lahat kung anong klaseng tao si Linhardt, at sinabi ni Nina na napakalakas nito at isa ring S-rank at doon ay bigla silang inambush ng mga elf, pero agad ipinakita ni Kelvin ang utos mula kay Haring Linhardt. Dito lumabas si Nels ang matandang pinuno ng nayon at humingi ng paumanhin sa nangyaring pag-atake. Nang lapitan niya si Kelvin ay nagulat siya sa isang bagay buhay pa pala si Loom, pagkatapos ay dumating na ang buong grupo sa nayon ng mga elf. Bago talakayin ang kahilingan ng hari at binanggit ni Kelvin na gusto muna niyang pag-usapan ang mga nangyari, napansin niya na napagkamalan ni Nar si Apple bilang si Loom kaya't gusto niyang malaman pa ang tungkol dito dahil maaari itong maging susi sa pinagmulan ni Apple. Ikinwento ni Nellers na 20 taon na ang nakakalipas nang mamuhay sila ng payapa sa kagubatan,
hanggang sa dumating ang Fire Dragon King at hiniling nito na ibigay nila ang elf na umano'y nagpapahiya sa kanya, kundi ay tutupukan niya ang buong lugar. Pero inamin ni Nellers na wala silang alam na ganoong elf kaya't dahil sa galit, pinatay ng dragon ang kalahati ng kanilang nayon at nalungkot si Nellers dahil namatay ang mga iyon nang hindi man lang alam ang dahilan, at nasugatan pa siya sa labanan. Ngunit si Gloom lamang ang tumindig laban sa dragon at nakiusap na sa kanya na ibaling ang galit sa kanya kapalit ng kaligtasan ng buong nayon. Sumagot ang dragon na hindi siya ang hinahanap niya pero papayag siyang kalimutan ang lahat kung papayag siyang pakasalan siya. Dahil pumayag si Gloom ay dinala siya ng dragon at niligtas naman ang nayon kaso ilang taon matapos nito, natagpuan nilang patay na si Gloom sa kagubatan at dahil dito ay natakot silang baka bumalik ang Fire Dragon King, kaya nagpasya silang iwan ang kontinente at humanap ng bagong lupaing matitirhan. Iminungkahi ni Sarah na marahil dahil napagkamalan si Apple na si Loom at baka si Loom ang kanyang ina, dinugtungan ni Gerard na kung ganoon at baka anak rin siya ng Dragon King pero sinabi ni Melina na hindi ito posible dahil ang mga kalahating elf ay nabubuo lamang sa pagitan ng tao at elf. Sobrang lakas ng dugo ng dragon kaya hindi ito maaaring magresulta sa half-elf at sinabi naman ni Apple na kahit hindi niya alam ang kanyang nakaraan, ayos lang siya dahil kasama na niya ngayon ang kanyang mga kaibigan at sila na ang itinuturing niyang pamilya. Nagpasya silang pag-usapan na lang ang kahilingan ng hari at ipinaliwanag ni Neller na mayroong barrier sa kagubatan na nagpapalito sa mga tao, pero hindi ito naaapektuhan ang mga halimaw at dahil dito, naisip ni Kelvin na posibleng may kakayahan ang ibang nilalang na makancel ang mga barrier. Sinabi ng matanda na ilang beses na silang dinalaw ng mga halimaw at hindi naman sila inatake, kundi tila gustong dukutin ang mga elf at nag-aalala si Kelvin dahil bihira lang ang mga halimaw na ganoong kaorganisado. Malungkot na inamin ni Nellis na hindi rin nila pati na rin ang mga sundalo ng gun at napigil ang lumapit ang mga halimaw, kaya sinikap ng grupo ng bida na pasiglahin siya at pinapangako na paprotektahan sila ngunit bago iyon, humiling muna si Kelvin ng pahintulot na ayusin ang nayon upang hindi na marating ng mga halimaw. Kinagabihan ay makikitang papalapit na ang mga halimaw sa nayon kasama ang isang grupo ng mga sundalo na siyang gumagabay sa kanila, binalaan ng komandante ng hukbo ng mga kalahating demonyo ang kanyang mga sundalo na mag-ingat sa ingay na kanilang ginagawa dahil maaari silang maambush. Isiniwalat din niya na dahil sa pagkatalo ng mga sundalo ng GAN, handa nang umusad ang plano ni General Tristan sa pinakakritikal nitong yugto at nagtanong naman ang mga sundalo kung saan nakuha ni Tristan ang mga S-rank collars na ginagamit para kontrolin ang mga demonyo. Sinabi ng komandante na may chismis na binili raw ito mula sa isang mangangalakal na dumalaw sa kastilyo, kaso habang abala sila sa pagdiriwang ng kanilang kapangyarihan ay bigla silang inatake mula sa mga anino. Iniutos ng komandante sa kanyang hukbo na gumamit ng mga halimaw bilang shield at magtago, samantala ay makikita sina Kelvin at Apple na siyang umatake at nakapwesto sila sa ibabaw ng isang malaking bato, gamit ni Apple ang kanyang bagong shadow bow. Ipinaliwanag ng bida na siya ang lumikha ng tore at ng pader sa paligid ng nayon gamit ang kanyang kakayahan, si Melina naman ang gumawa ng pekeng ulap upang ikubli ang nayon at si Sarah ay nagsasaboy ng dark magic sa tubig sa paligid ng pasukan, kahit anong pilit ng kalaban na makalapit ay hindi sila makakapasok sa nayon. Samantala si Gerard ay nakaatang bilang huling linya ng depensa sa tarangkahan ng nayon, nagpalit ang tagpo sa isang sundalo mula sa Trixen na bumalik sa base upang iulat na natalo ang buong puwersang sumusugod, nagtanong ang subcommand kung sino ang umatake sa kanila. Ipinaliwanag ng sundalo na ito ay isang grupo ng mga adventurer na sobrang lakas na hindi kayang pigilan ng kahit mga B-rank na halimaw kaya hindi na sila makausad. Lubhang nag-aalala ay sinabi rin ng sundalo na si Unified ay kasalukuyang lumalaban sa kanila at maaaring dumating na sa lokasyon na iyon anumang oras. Pagkarinig nito ay nagpasya ang subcommand na gamitin ang kanyang lihim na sandata kaso bago siya makakilos ay dumating sina Melthina at Ryan, dahil dito ay agad niyang ginigising ang Gigant Lord at nagising ang dambuhalang halimaw at sa pagkakita nito, hindi maitago ni Ryan ang tuwa. Dahil sa tuwang nakita sa kanya at hiniling ni Melthina na sila ni Alex ang humarap sa halimaw, pumayag sila at sumugod sa Gigant Lord na isang S-rank na halimaw, gayunman nang hampasin ito ni Ryan gamit ang kanyang espada ay walang epekto ang atake. Nang mapansin na nasira na ang kanyang espada ay nagdesisyon si Ryan na seryosohin ang laban at ginamit ang kanyang hero skill na tinatawag na dual weapon,
Tumungo siya sa ulo ng halimaw, dala ang mga espadang ipinapanday para sa kanya nina Kelvin at Will. Ipinakita rin na si Alex ay may kakayahang gumamit ng karagdagang espada, kaya't nagawa nilang gamitin ang free sword attack at sa wakas ay nagtagumpay sina Ryan at Alex na sugatan ang dambuhala, dahilan para mamangha ang subcommand. Agad niyang iniutos na mag-transform ang halimaw at inilantad ng halimaw ang tunay nitong anyo na isang fire demon, pero nanatiling kampante si Ryan at naniniwalang kaya pa rin niyang talunin ito at dahil mas mahina ang apoy nito kumpara kay Sarah, inulit ni Ryan ang kanyang atake at sa pagkakataong ito ay tuluyang natalo ang higanti tulad ng ginawa niya sa hukbo ng Trixen. Masayang pinanood ng bida ang pag-unlad ni Ryan ngunit bigla siyang nabigla nang tamaan siya ng isang direktang atake, agad siyang nagdepensa at naligtas dahilan upang mabigla si Clyde at ang kanyang mga sundalo na hindi inakalang mabibigo ang kanilang pag-atake. Excited ang bida na harapin ang isang malakas na bagong kalaban at si Clive naman at katulad niya, ay sabik ding makilala ang kanyang bagong paboritong elf at hinihingi ni Clive kay Ephial na maging alipin niya at sinubukan na gumamit ng isang spell. Agad na napansin ni Kelvin na sinusubukan ni Clive na paibigan si Apple gamit ang magic kaya't mabilis siyang sumagot ng isang kontra-atake. Ipinakilala ni Clive ang sarili niya at tinawanan si Kelvin at sinasabing hinding-hindi siya magwawagi laban sa isang general ng Trixen na kabilang sa Magic Knights. Galit na galit ang bida at sumigaw na huwag man lang subukang hawakan si Apple na tinawag niyang babae ko. Ginamit niya ang kanyang appraisal eye para suriin si Clive at nadiskubring nakatuon ang stats nito sa isang kakaibang abilidad na tinatawag na Charming Gaze. Dito niya napagtanto na isa ring reincarnated individual si Clive kaya tinanong niya ito. Sinagot siya ni Clive na huwag siyang pakialaman at nagulat ito nang malamang mas malakas pa ang appraisal eye ni Kelvin kaysa sa kanyang A-rank camouflage. Inutusan ni Kelvin si Ephial na bumalik sa nayon dahil sisirain niya ang tore at sunod niyang inatake ang hukbo ng Magic Knights para mapapalayas ang mga ito. Nakuha ng bida ang sapat na oras upang gumawa ng 4 na Obsidian Spears at muling umatake kay Clive. Naipagtanggol ito ni Clive kaya't sinubukan muli ni Kelvin ngunit ganoon pa rin ang resulta, dahil sa inis ay naglabas pa siya ng mas malalakas na atake upang wasakin ang barrier ni Clive, ngunit sinabi ni Clive na walang anumang magic o sandata ang makakatusok sa kanyang Helix barrier na kayang sirain ang anumang madapuan. Gayunman ay nagulat siya sa tibay ng mga sandata ni Kelvin. Ngumiti si Kelvin, masayang makaharap ang isang tunay na malakas na kalaban at hindi maunawaan ni Clive ang kanyang reaksyon at sinabihan siyang mag-ingat sa paligid. Nang lumingon si Kelvin ay napansin niyang napapaligiran na siya kaya't ginamit niya ang kanyang Obsidian Spears para depensahan ang sarili. Sinabi ni Clive na sumuko na siya dahil sa tingin nito ay panalo na sila sa bilang. Subalit tumawa lang ang bida at nagbitaw ng isang matalim na atake na nakabasag sa Helix barrier, dahilan upang makitaan si Clive ng pag-aalala at ipinahayag ni Kelvin na dahil sa kanyang mga golems na may sariling kalooban, hindi na siya natatalo kahit mas marami ang kalaban. Ipinadala niya ang mga ito sa labanan at kasabay ng utos na huwag saktan ang mga maid ni Clive dahil balak niyang palayain ang mga ito mula sa pagkakaengkanto. Muling nagbago ang tagpo at makikitang nagsimula na ang direct combat sa pagitan ng bida at ng general sa isang labanang nasa ere. Nagpalitan sila ng kanilang pinakamalalakas na teknik ngunit sa isa sa mga atake ni Clive pati sarili niyang kakampi ay tinamaan. Nagalit ang bida at sinabi kay Clive na wala itong pakialam sa kanyang mga kasama at itinuturing lamang ang mga ito na parang basura. Tinawanan lang siya ni Clive at ipinaliwanag na sa mundong ito ay malaya siya dahil walang batas na pumipigil. Inamin din niya na dahil sa kapangyarihang natamo niya matapos ma-reincarnate, magagawa na niya ang lahat ng gusto niya at katulad ni Kelvin ay nasisiyahan din siya sa kapangyarihang hawak niya at inamin na adik na siya sa pakikipaglaban. Inamin naman ni Kelvin na nasisiyahan din siya sa kanyang lakas ngunit naniniwala siyang kung ang isang tao ay iniisip lang ang sarili at walang pakialam sa iba na isa lang siyang uod. Naiinis si Clive sa mga salitang iyon at muling ginamit ang Helix barrier para umatake kaya't naman pinalaya ng bida ang kanyang buong lakas. Sa kasamaang palad ay nasira ang kanyang sandata pero nagawa pa rin niyang sugatan ang kalaban. Nagwala si Clive matapos na sugatan at nangakong gugunawin si Kelvin gamit ang kanyang S-rank magic. Sinabi ni Kelvin na sige lang at ituloy ni Clive ang atake ngunit nagulat siya nang makita ang antas ng kapangyarihan ng S-rank magic mas malakas pa sa mga natural na kalamidad. Habang inihahanda ni Clive ang kanyang atake ay kumalat ang epekto nito sa paligid at hanggang sa gubat at sa mga elf.
Ipinakita niya ang kanyang ultimate move kay Kelvin, ang Tempest Barrier, na nagpa-realize kay Kelvin na napakadelikado na ng sitwasyon. Humiling si Kelvin kay Clotho na ibigay sa kanya ang Dark Staff na tinatawag na Disaster dahil plano niyang gamitin ito para tuluyang tapusin si Clive kahit pa masira ang buong gubat. Pinalaya niya ang kanyang atake ng Side of Death, tagumpay nitong nabasag ang spell ni Clive at nasugatan siya. Napasigaw si Clive sa sakit nang makita niyang naputol ang kanyang mga binti at nakiusap siya kay Kelvin na huwag siyang patayin, ngunit naghahanda na si Kelvin para tapusin siya at biglang nawala si Clive at may bagong kalaban na lumitaw sa kanyang lugar, si Tristan Faze, ang general ng Semi-Demon Army. Ipinakilala niya ang sarili at sinabing siya ang nagligtas kay Clive. Inamin din niya na siya ang utak sa likod ng lahat ng nangyari laban sa mga elf at nang marinig ito ay sinabi ni Kelvin na pananagutin din niya si Tristan pagkatapos ibigay sa kanya si Clive, ngunit tumanggi si Tristan at iginiit na kailangan pa niya si Clive. Nang marinig ito ay napaisip si Kelvin at tinanong kung si Clive ba ay isang summoned being na ikinagulat ni Tristan. Kahit ganoon ay nagdesisyon si Tristan na umatras na dahil inamin niyang natalo sila at nagpalit ang tagpo at makikitang ipinapaliwanag ni Apple kay Nell ang lahat ng nangyari. Nang malaman ni Nell na natalo ang kanilang mga kaaway ay inutusan niya ang kanyang mga tao na maghanda ng isang piging bilang pasasalamat at samantala sina Malina, Ren at Sarah ay nagkompetensya kung sino ang mauunang makatanggap ng papuri mula kay Kelvin. Sa huli ay nakaimbento si Ran ng bagong spell at natalo niya ang dalawa at binati siya ng mga ito sa kahangahangang progreso niya. Sa kastilyo naman ni Tristan at nagising si Clive na nakagapos at sinabi ni Tristan sa kanya na pinagaling na niya ang mga binti nito, ngunit para lamang mas lalo niya itong pahirapan gamit ang mga cursed weapons na inihanda ni Hildora. Hindi tulad ni Clive ay may isa pang tao na na-reincarnate na mas perpekto raw bilang eksperimento. Nagbalik muli ang eksena sa nayon kung saan nagsasaya ang grupo sa piging pero si Kelvin ay nanatiling tahimik sa gilid, kaya nilapitan siya ni Apple. Inamin ni Kelvin na nagpapasalamat siyang nakilala niya ang lahat, at nangakong gagamitin niya ang kanyang lakas para protektahan sila at ipinakita ni Apple sa kanya ang isang bagay na ibinigay ng matanda, isang alaalang mula sa kanyang ina si Loom. Inamin din niya na masaya siyang nakarating sila roon dahil mabait sa kanya ang lahat at natuklasan na rin niya sa wakas ang kanyang pinagmulan. Masaya si Kelvin para sa kanya at inalok na siya na ang maglalagay ng alaalang iyon sa buhok ni Ephiel. Habang ginagawa ito ay nagpasalamat si Ephiel at tinanong si Kelvin kung maaari ba siyang manatili sa tabi nito habang buhay. Ngumiti ang bida at sumagot ng oo. Bigla silang naistorbo ng mga kasamahan nilang medyo nakainom na at hinahanap sila, ngunit sa kalagitnaan nito, lumitaw ang isang batang babae at nagpasalamat kay Kelvin habang niyakap siya. Agad siyang humingi ng paumanhin at nagpakilala sa lahat. Sa gulat ng lahat ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Leon Heartgun at ito ang Beast King. Tinanong siya ni Kelvin kung babae ba siya, ngunit sumagot siya na hindi, ginamit lang niya ang isang item para baguhin ang kanyang anyo. Matapos mapanood ang laban ni Kelvin sa pagsusulit ay sinabi ni Leonheart na pumasa siya at na-promote sa S-rank. Sa loob ng 4 na araw ay gaganapin ang opisyal na seremonya kung saan kakailanganin niyang harapin ang 4 pang S-rank adventurers. Dahil ito'y kasabay ng pambansang kapistahan ay pinayuhan siya ni Leonheart na maghanda ng mabuti at tuwang-tuwa si Kelvin sa narinig, mas lalong nasabik siyang makalaban ang iba pang malalakas na adventurers at masisiyahan sa sabik ng isang tunay na laban.